Si Rito ay isang batang walang pag-asa na mapagpantasya na hindi maaaring makakuha ng kanyang sariling anino upang lumandi sa kanya. Ngunit nagbago ang lahat nang bumagsak ang isang freaky demon na prinsesa sa kanyang bathtub at idineklara siya bilang kanyang kasintahan na pinilit siyang maglaro o ipagsapalaran ang kanyang dayuhan na tatay na sumasabog sa lupa. Nagsimula ang lahat kapag ang isang dayuhan na batang babae ay hinabol sa kalawakan ng ilang hukbo ng galactic. Hinabol nila siya ng husto ngunit tumanggi siyang sumuko at habang siya ay halos mahuli nagpasya siyang makatakas sa planeta ng lupa. Samantala si Rito ay nasa banyo na naliligo at iniisip kung paano ginulo ang kanyang buhay ng pag-ibig nang biglang dumating ang dayuhan na batang babae sa kanyang tub na nakakagulat sa kanya habang nagkakamali siyang hinawakan ang kanyang mga bulaklak. Agad na damaloy ang dugo sa kanyang ulo at sumigaw siya na naging sanhi ng pagtakbo ng kanyang kapatid na tumatakbo upang suriin kung ano ang nangyayari. Siya ay gumapang sa labas ng banyo sa oras na ito at sinabi niya sa kanya na ang isang walang saplot na babae ay naruroon. Gayunpaman nang mag-check siya wala nang naligo na sinabi sa kanya na dapat na siya ay paninigarilyo na crack. Bumalik si Rito sa kanyang silid nag-aalinlangan sa kanyang katotohanan ngunit bigla niyang natagpuan ang parehong batang babae ngayon sa kanyang silid halos lumusot ang kanyang mga mata. Tinanong niya kung sino siya at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang lala mula sa planeta na si Devolok. Gayunpaman hindi naniniwala si Rito na siya ay isang dayuhan dahil nagsasalita siya ng parehong wika tulad ng sa kanya hanggang sa ipinakita niya sa kanya ang kanyang buntot na agad siyang pinalabas. Tinanong niya siya kung bakit siya naligo noon at sinabi niya sa kanya na ginamit niya ang kanyang teknolohikal na lumitaw dito dahil hinabol siya nakakagulat sa kanya. Noon lang pumasok ang kanyang robopet na nagngangalang Peke at natutuwa siya na nakatakas din siya. Sinabi niya sa kanya na si Peke ang kanyang costume robot at agad na hinugot ang Iron Man suit deployment knock-off nakakagulat na si Rito. Ngunit bago niya makuha ang lahat ng nangyayari ang ilang mga kalalakihan ay biglang nakarating sa kanyang silid doon upang kunin si Lala. Napagtanto ni Lala na ang kanyang hanggal na robopet ay walang pag-iingat at sa lalong madaling panahon ay nagsimulang makipagpunyagi sa mga kalalakihan na nagbabalak na ibalik siya sa kanilang planeta. Nagtataka si Rito kung ano ang nangyayari sa berdeng lupa ng Diyos sa kanyang silid at mabilis na hinawakan siya at sumigaw sa bintana. Habang tumakbo siya kasama siya sa bubong nangyari si Haruna na naglalakad sa oras na iyon at nagulat na makita siyang kumukuha ng ilang mga nakagagalit na ninja na lumipat sa bubong kasama ang isang batang babae. Gayunpaman sa lalong madaling panahon ay nakakuha sila ng cornered at habang sinubukan ni Rito na panatilihin si Lala mula sa mga kalalakihan na nababagay isang dude na nagngangalang Justin ay bumaba mula sa isang UFO. Binalaan niya si Rito na ibigay kay Lala kung mahal niya ang kanyang buhay ngunit handa na si Bro upang patunayan na siya ay isang bayani kahit na mas mahina siya kaysa sa iyong Magnum. Noon lang sinabi ni Justin kay Lala na hindi siya maaaring tumakbo mula sa bahay at naririnig ito nagulat si Rito na pagtanto na ang kanyang mga kabayanihan na kilos ay walang saysay dahil siya ay nakikipag-away sa isang labanan sa pamilya. Gayunpaman tumanggi si Lala na mag-budge at agad na isinaaktibo ang isang aparato ng vacuum at inutusan ito na pagsuso ang mga mofos. Sinipsip ng aparato ang lahat ng sabay-sabay habang pinapanood ni Rito ang takot. Gayunpaman ang aparato ng vacuum sa lalong madaling panahon ay nagsimulang sumuso sa lahat ng mga nakapalibot na puno at sa kasamaang palad si Bro ay nagsimulang lumutang patungo sa vacuum na ginawa siyang sumigaw para sa kanyang mama at Lala hindi alam kung paano ihinto ito nagpasya na masira ang aparato na nailigtas siya. Kinabukasan papunta sa paaralan nakaramdam ng kakilakilabot si Rito tungkol sa kung gaano siya kaaya abutin ang kanyang shot. Biglang tinawag siya ni Haruna nakakagulat sa kanya at habang sinubukan niyang pag-usapan ang nakita niya noong nakaraang araw nag-ambala si Rito na iniisip na ito ang pinakamahusay na oras upang mabaril ang kanyang pagbaril. Si Haruna ay naging habang buhay na crush ni Rito mula pa sa kanilang lumang paaralan ngunit si Dude ay walang mga bola upang aminin sa kanya. At sa tuwing sinubukan niyang makipag-usap sa kanya sa nakaraan isang bagay na kapansin-pansing laging nangyari na nagpatunay na ang mga Diyos ng anime ay nais ang kanyang pangit sa likod ng solong. Sa oras na ito hindi niya hahayaan na mangyari iyon habang agad siyang yumuko upang sabihin sa kanya na nagustuhan niya ito. Agad siyang yumuko upang sabihin sa kanya na nagustuhan niya ito ngunit nang itinaas niya ang kanyang ulo na tuklasan niya na inamin lang niya ang malikot na dayuhan na nakilala niya kahapon. Niyakap siya agad ni Lala at sinabing ang kanilang kontrata sa kasal ay selyadong ngayon nakakagulat kay Haruna. Kinabukasan nagising lamang si Rito upang hanapin si Lala na nakahiga sa buff sa tabi niya huminto sa kanya upang tumalon mula sa kama. Siya ay freaked at tinanong kung ano ang ginagawa niya ngunit wala siyang nakitang problema dito na nagsasabi na nais niyang matulog sa kanya.
Noon lang ang kapatid ni Rito na si Maiken ay pumapasok ngunit mabilis na lumabas nang makita niyang nagkakaroon sila ng isang pribadong sandali ng may sapat na gulang. Agad itong ginawa ni Rito na parang nagawa na siya. Nagbihis si Lala sa kanyang kasuotan at nang hirap na maunawaan ni Rito kung gaano siya nahihiya na makatulog siya sa tabi niya na tulad ng hindi natatakot na ang kanyang magnum ay maaaring kumilos na nakakatawa. Inaangkin niya na sila ay nakikibahagi at ang mga mag-asawa sa mundo ay kilala na manatiling magkasama. Nakakagulat sa kanya at sinabi niya sa kanya na wala siyang memorya ng mga ito ay nakikibahagi o anumang katulad nito. Pumasok si Justin sa sandaling iyon at ipinagbigay alam sa kanya na nakipag-ugnay siya kay Lala nang sundin niya ang tradisyonal na formal na pamamaraan mula kay Devil Look. Nagtataka si Bro kung ano ang ibig sabihin ng ano at ipinapaalala sa kanya ni Lala ang araw na kinurot niya ang kanyang mga melon at ipinagtapat ang kanyang pag-ibig. Sinubukan agad ni Rito na ipinaliwanag na ito ay isang aksidente ngunit isinara siya ni Justin na nagsasabing walang paraan ang pag-agaw sa balangkas ng isang batang babae ay maaaring maging isang pagkakamali. Pagkatapos ay nagbanta siya na ang pinuno ng Diablo na si Locke ay maaaring puksay ng lupa sa isang iglap kung sinubukan niya ang anumang nakakatawa na iniwan siya sa isang problema. Nakarating siya sa paaralan mamaya sa araw na iyon nagtataka kung ano ang gagawin ngayon. Nakarating pa rin siya ng snob ni Haruna habang sinusubukan na makipag-usap sa kanya at napagtanto na ang lahat ng kanyang mga plano na aibag siya ay nasa mga shambles kaya kalaunan ay nagpasya siyang makipag-usap sa kanya ngunit habang siya ay nag-sneak sa kanya pumasok siya sa babaeng locker room. Habang naghihintay siya bigla siyang nakarinig ng kaguluhan mula sa pasilyo at tumungo roon upang mapagtanto lamang na si Rito ay dumalaw sa kanya. Tinanong niya siya kung ano ang ginagawa niya doon na naging sanhi ng pagtatanong ng mga lalaki kung sino siya. Agad na ginamit ni Rito ang pagkakataong ito upang ipakilala ang kanyang sarili bilang kanyang ikakasal na nakakagulat sa lahat kasama na si Tsuruyama na nagtaka kung paano niya nakuha ang isang mainit na sisiw. Mas malala ito nang sinabi niya na ginawa nila ang ginagawa ng mga matatanda sa gabi bago na pinaihit ang lahat ng mga batang lalaki sa baliw na psychos at sinimulan nilang habulin siya habang mabilis na hinawakan ni Rito si Lala at tumakbo. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang patay na pagtatapos at sinabi ni Rito kay Lala na gamitin ang isa sa kanyang teknolohikal upang i-warp ang mga ito doon. Na-activate niya ito kaagad at agad silang nawala iniwan ang uniforme ni Rito. Gayunpaman muling lumitaw sila sa isang locker pareho silang walang damit. Freaking ang taong masyadong maselan sa pananamit pagkatapos ay tumingin si Rito sa likod at nakita si Haruna na nakatingin sa kanila na nagulat. Sinubukan niyang ipaliwanag ang mga bagay sa kanya ngunit pinalamutian niya ang kanyang mukha sa kanyang 5 daliri na bumalik sa bahay nalaman niya na si Justin ay gumawa na ng ilang panimula sa likod at naisip sa kanyang sarili na kailangan niyang baguhin ito asap bago ito maging gulo. Kaya't hinailan niya si Justin upang tanungin siya ng hypothetically kung ano ang kailangan upang masira ang pakikipag-ugnayan at sumagot siya na kailangan niyang ulitin ang paunang proseso na nakipag-ugnay sa kanya na nangangahulugang kailangan niyang kunin ang mga ito ng bazookas at masira ang pakikipag-ugnay. Nagpunta siya upang magtakda ng isang deadline upang maisakatuparan ito pagkatapos nito at nagsimulang hanapin ang lahat ng mga paraan upang kunin ang kanyang dobleng dangers ngunit hindi makakakuha ng anumang pagkakataon kahit gaano pa siya sinubukan. Kaya't nagpasya siyang makipag-usap sa kanya tungkol dito tulad ng isang responsableng tao ngunit habang sinubukan niyang sabihin sa kanya ang kanyang isip dumating siya sa kwento kung paano nila sinubukan na pilitin siyang may iba't ibang mga suitor sa nakaraan dahil lamang sa isang kahalili ay kinakailangan sa kanyang kaharian. Ngunit nang makilala niya siya napagtanto niya na hindi lahat ng tao ay scum pagkatapos ng lahat mayroon pa ring ilang mga pangit na mabubuting lalaki tulad niya. Napagtanto ni Rito na ito ang dahilan kung bakit siya tumakbo mula sa bahay at nakaramdam ng awa sa kanya na nahihirapan na sabihin kung ano ang pinlano niyang sabihin sa kanya hanggang sa tumama ang kanyang oras. Kinabukasan nagtungo siya sa paaralan malungkot habang pinasasalamatan siya ng mga kalalakihan ni Lala bilang kanyang kasintahan habang naisip niya ang gulo na nakuha niya at kung paano ang paaralan ang nag-iisang lugar na natagpuan niya ngayon ang kapayapaan. Inihayag ng guro ang pagdating ng isang bagong mag-aaral ng paglipat. Ito ay walang iba kundi si Lala nakakagulat sa kanya. Kasunod nito kinuha ni Rito si Lala upang tanungin siya kung bakit siya lumipat sa paaralan at sinabi niya sa kanya na nais niyang makasama. Gayunpaman sinabi niya sa kanya na huwag ipaalam sa sino man na siya ay isang dayuhan o maaaring magdulot ito ng isang roka sa paaralan kaya dapat niyang iwasan ang anumang bagay na magpapalabas sa kanya. Samantala hindi siya nakinig at nagpunta upang gawin ang eksaktong kabaligtaran ng sinabi niya na naging dahilan upang tawagan siya muli sa rooftop upang mag-ingat sa kanya.
Sa kanyang pagbabalik sa klase nag-aalala siya tungkol sa kung paano ang kanyang mga pagkakataon ay nakakakuha ng payat kasama si Haruna at ang gulo na inilagay sa kanya ni Lala. Tumakbo siya papunta sa Haruna at lumabas sila upang magkaroon ng isang pag-uusap. Inisip ni Rito na ito ang kanyang pagkakataon upang malinis ang anumang hindi pagkakaunawaan sa kanya ngunit habang sinubukan ng idiot na pag-usapan ito hindi sinasadyang tinanong niya si Haruna kung ano ang naisip niya kay Lala. Sinabi sa kanya ni Haruna na si Lala ay maganda at masigla na pinaniniwalaan niya na ang dahilan na nahulog para sa kanya si Rito. Sa wakas ay sinabi niya na pareho silang umaangkop sa bawat isa agad na naging isang bato si Rito dahil ang kanyang mga pagkakataon sa kanya ay ganap na zero. Dumating si Lala upang i-drag siya sa estado na ito at umuwi. Napansin ni Mike na siya ay nalulumbay kaya iminungkahi niya na maglakbay sila sa lungsod upang bigyan siya ng isang bagong tanawin habang ipinapakita din si Lala sa paligid. Nagbago si Lala sa mga regular na damit pinalakas ng petkat at nagkaroon sila ng masayang oras na gumala-gala sa paligid ng lungsod. Gayunpaman pagkaraan ng ilang sandali nagsimulang maubusan si Petkat at ang mga damit ni Lala ay nagsimulang matuno ang kanyang katawan na nakakagulat sa kanila. Pag-iisip ng mabilis hinawakan siya ni Rito at tumungo sa susunod na tindahan bago pa man maipahayag ang kanyang mga pribadong assets. Lumayo si Mike upang makakuha ng isang angkop na damit para sa kanya at habang hinihintay sila ni Rito nakakagulat na nakita niya si Haruna sa parehong tindahan. Noon lang lumitaw si Lala sa kanyang bagong damit agad na nagdulot ng emosyonal na pinsala sa kanya muli. Lahat sila ay bumisita sa aquarium pagkatapos at nakikita ang maraming mga isda na dala si Lala. Si Mike na napansin ang pag-igting sa pagitan ni Narito at Haruna ay nagpa siya na maging perpektong wingwoman kaya't pinatawad niya ang kanyang sarili na maghanap kay Lala. Gayunman ang walang talo na talo ay natigil at kinakabahan sa kung ano ang sasabihin kaya iminungkahi niya na maglakad sila ngunit habang sinubukan niyang umalis hinawakan ni Haruna ang kanyang damit at naging mahiyain iniwan si Bro na nagtataka kung ano ang nangyayari. Sinubukan niyang ipagtapat sa kanya ngunit napahiya na gawin ito na agad na nakuha ni Rito si Rito dahil naisip niya na ito ay isa pang pagkakataon na sabihin kung ano ang naramdaman niya. Samantala ang hanggal na tulala na ito ng isang dayuhan ay nakarating sa isang seksyon kung saan nakita niya ang ilang hindi aktibong isda kaya naisip niya na hindi sila nasisiyahan at nagpa siya na mapasaya sila sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng ilang crack. Agad na tumaas ang isda at nagsimulang tumalon mula sa kanilang lawa habang tumawa si Lala sa tuwa. Gayunpaman ang tagabantay ng isda ay hindi nagtagal ay lumitaw at sinabi sa kanya na siya ay pinipilit ang mga isda sa ganoong paraan dahil kailangan nila ng tubig upang mabuhay. Naririnig ito tinawag ni Lala ang isang mahiwagang pitchel at nagsimulang ibuhos ang tubig hanggang sa mapuno nito ang silid. Ang dimwit pagkatapos ay naisip na lumangoy sa baha ngunit habang siya ay tungkol sa paglukso nagpa siya ang tagabantay ng isda na ipagmalaki ang kapatiran sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na hindi siya dapat lumangoy kasama ang kanyang mga damit. Agad siyang nagbago sa kanyang panty at nakita ito mabilis na hinubad ni Lala bago tumalon sa pool. Sa lalong madaling panahon ng tubig ay nagsimulang baha ang buong gusali at bago makuha ni Rito ang kanyang damdamin sa Haruna ang baha ay nagmamadali patungo sa kanila kaya kinailangan nilang tumakbo kaagad bago pa man lumayo ang tubig. Kinabukasan masaya si Rito habang naglalakad siya papunta sa paaralan dahil sa wakas ay na-clear niya ang mga bagay kay Haruna. Gayunpaman hindi niya alam na ang mga Diyos ng anime ay nagpaplano ng isang bagay para sa kanya. Lumitaw si Haruna at naghihintay sa kanya ngunit habang tumakbo siya patungo sa kanya siya ay dumulas at nahulog kasama ang kanyang mukha sa kanyang cookie. Ito ay napahiya sa kanya at tumugon siya nang may sampal sa kanyang mukha na iniwan siyang nagtataka kung paano muli itong dumating. Kinabukasan sa paaralan tumungo si Rito sa bubong na nakakaramdam ng kakilakilabot dahil hindi titigil si Lala na sabihin sa lahat na ikakasal sila. Nakilala siya ni Justin doon at nagbanta na hiwa siya sa dalawa na pinaghihinalaang iniisip niya na masira ang mga bagay kay Lala. Natatakot si Rito. Mabilis na na-clear na iniisip lamang niya na siya ay masyadong bata para sa pag-aasawa at kailangan pa ring tapusin ang paaralan at mga bagay-bagay na napagkasunduan ni Justin. Gayunpaman sinabi niya kay Rito na kailangan niya maging hari ng Devilok na kilala sa pagsakop sa mga teritoryo ng Interstellar kaya nararapat siyang masanay para sa larangan ng digmaan. Natakot ito kay Rito habang naisip niya ang 1,001 paraan na maaari siyang mamatay sa kalawakan kaya tumakbo siya para sa kanyang buhay sa klase. Patuloy niyang iniisip ang kanyang hinaharap na kapahamakan at sumigaw ng hindi tulad ng isang tulala na iniwan ang kanyang mga kamag-aral na nagtataka kung siya ay basag. Kalaunan ng gabing iyon sa panahon ng hapunan sumali sa kanila si Justin na hindi komportable si Rito at tinanong kung bakit naruroon siya.
Malinaw na dumating si Justin ngunit nagtaka si Rito kung may taggutom sa kanilang dayuhan na planeta. Kinain ni Justin ang pagkain na may kasiyahan kung ito ang unang pagkakataon na natikman niya ang isang bagay na mabuti na nag-udyok kay Michael na tanungin kung anong uri ng pagkain ang kanilang kinakain sa Develop. Malugod na inihanda ni Lala ang anuman ang crap na iyon at nang matikman ito ni Rito. Nakita niya ang langit ng isang beses ngunit ang kanyang pag-ibig kay Haruna ay nagbalik sa kanya. Tinanong niya kung ano iyon at ipinaliwanag ni Justin na ito ay dahil hindi sila makakakuha ng sapat na sangkap. Idinagdag din ni Lala na ito ang kanyang unang pagkakataon sa pagluluto at pakikinig ito. Mabilis na kinuha ni Rito ang pagkakataong ito upang sabihin na hindi siya magpakasal sa isang nobya na hindi maaaring magluto, nagbabalak na gamitin ito bilang isang lupa upang itulak siya palayo. Sinabi niya sa kanya na bumalik sa kung saan siya nagmula kung hindi siya maaaring magluto, bumagsak sa panga ni Lala. Siya ay naging malungkot at umalis sa Develop kaagad. Kalaunan ng gabing iyon naalala niya ang sinabi niya ngunit kumbinsido ang kanyang sarili na ito ay para sa pinakamahusay. Patuloy niyang nakakumbinsi ang kanyang sarili na ginawa niya ang tamang bagay sa klase sa susunod na araw o maaaring mapanganib niya ang pakikipaglaban sa mga digmaang interstellar bilang hari ng Develop. Gayunpaman, plot twist. Biglang lumitaw si Lala sa klase at kinaladkad siya papunta sa lab upang maghanda ng pagkain para sa kanya. Ipinaliwanag niya kung bakit siya kumilos sa paraang ginawa niya at sinabi niya sa kanya na hindi niya kailangang labanan ang mga digmaan sa totoo lang dahil kahit na ang kasalukuyang hari ay hindi nakipaglaban sa mahabang panahon. Hindi nagtagal ay nagbago siya sa apron ng isang suit na walang panty na halos pinirito ang utak ni Rito ngunit mabilis niyang nakuha ang kanyang panty. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang misteryosong silid na naglalaman ng kanyang mga sangkap sa pagluluto at habang nagluluto siya si Haruna na naghahanap sa kanila ay pumasok sa lab. Tinanong niya kung ano ang kanilang ginagawa noong ang klase ay nagpapatuloy pa rin at sumagot si Lala na nagluluto siya para kay Rito dahil sinabi niya na nais niyang kainin ang gawang bahay na mahal niya na iniwan si Haruna na walang pagsasalita habang sinimulan ni Rito ang pagkahulog ng mga kamay sa kahihiyan habang sinubukan niyang ipaliwanag sa kanya. Bigla napansin ni Haruna ang isang nilalang na lumalabas sa mahiwagang silid na kinilala ni Lala bilang isang Andromeda giant octopus. Sinabi niya na nararapat itong maging frozen at habang si Rito ay nag-freak sa kung gaano siya kalmado ang higanteng pugita ay tumaas ng 7 talampakan agad na nagiging sanhi ng paglabas ni Haruna sa takot. Kinuha siya agad ng kultura na pugita at nagsimulang bumaba doon ngunit hindi hahayaan ni Rito na magkaroon ito ng lasa sa harap niya. Hindi nagtagal ay nakuha ng pugita ang lahat ng tatlo at nagsimulang mag-jiggle ng jelo ng batang babae. Gumawa si Justin ng isang engranding pasukan upang mailigtas ang kanyang prinsesa sa sandaling iyon ngunit nakuha ng isa pang pugita na lumitaw din. Ang dalawang octopus sa lalong madaling panahon ay nagsimulang gumawa ng isang patayong pagpalakpak sa mga nakunan na batang babae ay sumabog din sa parehong oras mula sa kanilang mga baha. Ang iba pang mga nilalang sa lalong madaling panahon ay gumawa din ng kanilang debo sa palabas at lahat sila ay nagpatuloy upang sirain ang gusali ng paaralan. Makalipas ang ilang araw, isang napakaklase na mainit na batang babae na napuno ng kanyang sarili ay dumating sa paaralan at lahat ay nagsimulang humanga sa kanya. Gayunpaman ang paghanga sa lalong madaling panahon ay lumipat sa Lala sa sandaling makita siya ng mga batang lalaki na medyo hindi komportable si Saki ngunit tinanggal niya ito na sinasabi na wala nang ibang mainit na siya ay pa rin. Kalaunan sa pasilyo ng paaralan ang parehong bagay ay nangyari na naisip niya na si Lala ay medyo mahusay sa paghabol sa clout. Ang parehong nangyari sa silid-aklatan nang sinubukan ni Lala na pumili ng isang libro sa isang stand kasama ang kanyang mga underparts na nagpapakita sa 4K. Kaya't ginawa nitong si Saki na nagseselos kaya ipinadala niya ang kanyang mga subordinate upang maihatid ang isang liham kay Lala na hinahamon siya sa isang showdown. Ito ang kanyang pagkakataon na malinis si Lala sa kanyang karibal na listahan para sa kabutihan ngunit nang makarating siya sa entablado at pinakawalan ang kanyang mainit na bikini sa uhaw na madla hindi nagpakita si Lala na nagtataka sa kanya kung nasaan siya. Gayunpaman napagpasyahan niya na si Lala ay masyadong napahiya upang tumalikod mula nang siya ay mawawala ngunit mas naiinis at binago ang kanyang isip nang ang ilang mga pipi ay nagpahayag na nais nilang talagang makita si Lala sa kanyang bikini. Ang isa sa kanyang mga batang babae ay iminungkahi na maakit nila si Lala kasama ang kanyang dapat na kasintahan at sa sandaling nakarating si Rito sa eksena inutusan ni Saki ang isang crane na lumapit at may palabas siya sa buong paaralan. Si Rito ay pinalapit sa kanya at ang kanyang utak ay labis na nag-overload ng dugo nang makita niya ang mga mock-atas na tatas na iyon sa harap niya. Nagbanta si Saki na bigyan siya ng ilang gatas kung hindi lumitaw si Lala at tulad ng pagpindot niya sa mas malapit sa kanyang mga milky bag tumakbo sina Lala at Justin.
Nag-crash sila kay Rito sa Saki, inilalagay ang mga ito sa isang posisyon na angkop para sa pagkain ng karne at cookies ng sabay. Napahiya si Saki at sinubukan na salakayin si Lala, ngunit ang kanyang aso ay kumilos na punit ang kanyang bikini sa kanyang katawan. Kaya't tumakbo siya sa pagsasabi na maaalala niya ito. Kasunod nito ipinadala ni Saki ang kanyang mga batang babae upang mag-especially iyak kina Lala at Rito, at habang nasa loob ito nalaman nila na si Lala ay nagpapanatili ng isang lihim mula sa publiko. Sa isang bid upang maghiganti, determinado si Saki upang malaman kung ano ang kanyang lihim at ilantad siya, kaya't lumusot sila sa kanilang tambalan sa gabing iyon. Ngunit nagkamali silang nag-trigger ng sistema ng seguridad na agad na nagsimulang umulan ng apoy sa kanila. Gayunpaman si Saki kahit papaano ay pinamamahalaang makapasok at sa kabutihang palad ay nagtapos sa silid ni Lala. Nagtago siya sa ilalim ng kanyang mesa at matigang naghintay, umaasa na malaman ang kanyang lihim. Ngunit siya ay nagkakamali na tinapik ang isang pinjutan ng dingding at ang buong lugar ay nagsimulang umiling kaagad. Nagtataka si Rito at ang iba pa kung ano ang nangyayari at mabilis na dumating sa itaas upang suriin upang mahanap lamang ang silid ni Lala sa kalangitan. Ipinaliwanag ni Justin na na-install niya ang isang makatakas na pod sa silid ni Lala upang makatakas siya ng ligtas tuwing may isang sitwasyon. Samantala ang kalagitnaan ng hangin, si Saki ay talagang natakot at nagpaalam kay Lala na ihinto ang lumilipad na silid. Kaya na-mount niya ang control panel upang pindutin ang ilang mga random na pindutan na sa halip ay pinakawalan ang mga missile sa Justin na nagsisikap na tumulong. Pagkalipas ng ilang sandali, bumukas ang mga bintana at bumagsak si Saki sa labas ng silid bago mailigtas siya ni Lala. Habang siya ay nahulog mula sa langit, tinanggap niya ang kanyang kapalaran na ito ang wakas. Ngunit biglang lumitaw si Lala, lumilipad papunta sa kanya. Nahuli niya siya at iniligtas siya. Ngunit sa lalong madaling panahon nagising si Saki at natagpuan ang ilang mga uhaw na lalaki na tinitingnan ang kanyang premium na nilalaman ng libre. Siya ay bumangon kaagad, napahiya at natuklasan niya na ang kakatakot na aso mula pa noong una ay napunit muli ang kanyang damit. Samantala hindi rin alam ni Lala kung saan niya ito ibinaba. Nang sumunod na linggo, natuklasan ni Justin na ang isang UFO ay patungo sa Earth, at kahit na mapigilan niya ito, nagpasya siyang ginawin at iwanan ito sa Rito upang obserbahan ang kanyang mga kakayahan. Ang isang pangit na dayuhan sa lalong madaling panahon ay bumagsak sa paaralan at agad na lumubog sa banyo sa landing. Pagkatapos ay sinimulan niyang hanapin si Lala sa pamamagitan ng pag-sniff ng kanyang amoy hanggang sa matagpuan niya ang kanyang silid-aralan. Samantala ang klase ay nagkakaroon ng isang klase ng biology at dapat na iwaksi ang isang pulaka na nakapin sa mesa sa harap nila. Gayunpaman sinabi ni Lala kay Rito na gusto niyang iwaksi siya sa halip upang malaman niya kung ano ang nakuha niya sa loob. Sinimulan niyang habulin siya sa paligid ng klase na may mga tweezer at isang kutsilyo habang ang dayuhan si Jibra ay pinanood sila. Nagseselos siya na pagtanto na si Rito ang kasintahan ng prinsesa, ngunit hindi nagtagal ay nahuli niya si Rito na nakatingin kay Haruna habang tumatakbo siya mula kay Lala at napagtanto na nagustuhan ni Rito ang isa pang batang babae. Sa sandaling iyon lumitaw ang dwarf headmaster at hinarap si Jibra kung bakit siya nagkaroon ng kasuotan. Iniisip na siya ay isang mag-aaral na naglalaro ng nakakatawa. Gayunpaman agad na hinuhubog si Jibra upang magmukha sa kanya at maglagay ng isang spell sa kanya upang kumatok sa kanya bago ay drag siya palayo. Pagkatapos ay tumungo siya sa klase ni Lala upang sabihin kay Haruna na sumama sa kanya sa silid ng kagamitan sa gym. Sa oras na ito, nasa labas na sina Rito at Lala, hinahabol pa rin ang bawat isa. Sinabi ng punong guro sa Tsuruyama na ipaalam kay Rito na kasama niya si Haruna sa silid ng kagamitan sa gym. Nagpunta si Tsuruyama upang maibalik ang mensahe kay Rito, kaagad nakakagulat sa kanya kaya't pinahintulutan ni Rito ang kanyang sarili at patungo sa lokasyon. Pagdating doon, nakilala niya ang isang hindi kasiya siyang paningin ng ilang mga halimaw na tendrils na nagbibigay kay Haruna ng lasa ng kasiyahan. Nagulat, tinanong niya kung ano ang ginagawa ng headmaster at ang headmaster ay agad na nagbago pabalik sa isang dayuhan, nakakagulat sa kanya. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Jibra na kailangan niyang ituligsa ang pakikipag-ugnay niya kay Lala dahil dapat niyang pakasalan siya sa halip na maging kahalili kay Develop. Habang naantala si Rito sa kanyang tugon, kinokontrol ni Jibra ang kanyang mga tendrils upang galugarin ang higit pang mga balangkas na mga rehiyon na agad na inilagay ni Rito sa kalagayan nang makita niya ang kanyang mga tuldok na nakalantad, ngunit mabilis niyang nasnap ang kanyang kultura sa sarili sa kanyang katinoan na sinasabi na hindi ito ang oras upang mabigla. Nagalit siya at nanumpa na maging sa likuran niya, akala niya nangyari sa kanya si Didi. Samantala tinawag ni Lala ang isang maliit na nilalang tulad ng baboy upang mag-sniff out kung nasaan si Rito at natuklasan ang silid. Tumalon siya sa kanya sa tuwa. Nakita niya pagkatapos si Jibra at nagulat.
Hiniling sa kanya ni Jibre na pakasalan siya o ibibigay niya si Haruna ngunit sinabi niya sa kanya na kinamumuhian siya ng higit pa sa tae. Agad na tumaas si Jibre sa laki upang takutin ngunit si Rito tiwala sa kanyang balangkas na nakasuot ay nagsabi kay Lala na iligtas si Haruna habang pinangangasiwaan niya ang halimaw. Inilunsad niya sa Jibre na may suntok tinatakot siya agad na nagulat kay Rito dahil naisip niya na ang halimaw ay talagang kanya. Napagtanto na natakot si Jibre sumigaw siya sa kanya at nahulog sa lupa si Jibre sa takot bago pag-urong sa kanyang tunay na sukat. Napagtanto ni Rito na si Jibre ay isang natatakot na maliit na sisi goblin na nagkukunwari lamang na makapangyarihan sa mga kakayahan nito. Pagkaraan nito nakita ni Rito si Haruna sa lupa at mabilis siyang lumingon bago ang kanyang magnum na naglalayong auto. Nang maglaon nagising si Haruna sa infirmary. At nang tinanong niya kung ano ang nangyari sinabi sa kanya ni Lala na nauna na siya ngunit iniligtas siya ni Rito. Pagkaraan ng ilang araw habang tumakbo si Rito sa paaralan nakakita siya ng isang magandang sisiw sa tabi ng kalsada at nagtaka kung bakit siya nakasuot ng uniforme ng isang tao ngunit tumakbo pa rin siya. Kalaunan sa paaralan isang bagong mag-aaral na nagngangalang Ren ang lumipat sa paaralan at habang pinapasok niya ang kanilang klase natunaw ang lahat ng mga batang babae dahil sobrang init ni Bro. Gayunpaman agad siyang nagsimula ng isang kaguluhan nang magtungo siya sa upuan ni Lala at sinabing sa wakas ay natagpuan niya ang kanyang nobya. Pagkatapos ay matapang niyang sinabi kay Rito na kukunin niya ang Lala mula sa kanya ngunit nagambala si Lala at tinanong kung sino siya agad na ipinadala ang kanyang aura sa -5,000. Naglabas siya ng isang larawan na nasnap nila noong bata pa sila at ipinakita sa kanya na agad na nakilala ni Lala. Nagtataka si Rito at si Ryoma kung bakit nakasuot siya ng damit ng isang batang babae kung saan ipinaliwanag niya na pinilit nila siyang magsuot ng damit ng batang babae noong siya ay mas bata dahil mukhang babae siya. Gayunpaman ginawa niya itong misyon ng kanyang buhay upang maging mas tao sa araw na ipinangako ni Lala na pakasalan siya kung nadagdagan niya ang mga antas ng testosterone. Ngayon narito siya upang patunayan kay Lala na siya ay isang tao ngayon. Matapos ang klase sinimulan ni Ren na makipagkompetensya sa lahat ng paraan upang ipakita na siya ay higit pa sa isang tao kaysa kay Rito at nang tinanong niya si Lala para sa puna sinira niya siya sa pagsasabi na hindi siya sigurado na siya ay sapat na tao. Pumunta siya upang tanungin si Rito kung bakit tinanggap siya ni Lala kahit na siya ay malinaw na mas panlalaki kaysa sa kanya. Sinabi sa kanya ni Rito na ang pakikipagkompetensya sa kanya ay hindi sa anumang paraan ay nagpapakita ng pagkalalaki na kakagulat sa kanya. Nagtataka si Ren kung ano ang gagawin noon at nagpa siya na lumibot sa pagkuha ng isang survey kung ano ang itinuturing ng mga batang babae na ang pagkalalaki sa isang lalaki. At pagkatapos na magamit ang kanyang pagtuklas upang magamit sinabi ni Lala na ngayon ay mukhang isang clown ng circo kaysa sa higit na pagkalalaki. Sa kanyang pag-uwi ng gabing iyon natagpuan niya ang isang pelikula na pinag-uusapan ng mga kalalakihan at nagpa siya na bilhin ang tiket. At matapos makita ang pera nakakuha siya ng lahat ng kaalaman na kailangan niya upang maging isang tao. Kaya sinimulan niya ang kanyang arko ng pagsasanay upang maging tulad ni Gojo hanggang sa wakas ay nakilala niya sa TV bilang susunod na David Goggins. Nang makita ito sinabi ni Rito kay Lala na baka gusto lang niyang tanggapin na si Bro ay isang tao na bago pa man tumaas ang bagay kaysa dito. Gayunpaman tumanggi si Ren na makilala si Lala dahil hindi pa siya nakakuha ng labis na pagkalalaki kaya't ipinagpatuloy niya ang kanyang pagsasanay sa susunod na 3 taon na nagsasagawa ng mga bagong mahirap na hamon hanggat maaari habang ang batang babae na sinasanay niya para lamang nasiyahan sa kanyang sarili sa shower. Sa wakas ay lumahok siya sa 120 kilometro na lahi at pagkatapos niyang makumplito ito ng matagumpay tinawag si Lala sa entablado na darating at sabihin sa kanya kung ano ang kanyang namamatay na marinig. Ngunit tulad ng kinuha niya ang mikropono upang makipag-usap nagbalik-balikan at nagbago sa batang babae na nakilala ni Rito sa kanyang paglalakbay sa araw na iyon na nakakagulat sa lahat. Sa totoo lang si Ren ay may natatanging genetic makeup na naging dahilan upang lumipat siya sa pagitan ng mga kasarian tuwing siya ay bumahin. Nadama ni Lala na hindi nararapat na sabihin sa isang batang babae na siya ay manly. Makalipas ang 1 linggo habang hinintay ni Lala si Rito isang umaga nawalan siya ng tiyaga tungkol sa kanyang pagkaantala at agad na isinaaktibo ang isang magnetic na teknolohiya na hinayla siya mula sa kung saan man siya agad. Bumagsak si Rito kay Haruna sa proseso kasama ang kanyang pantalon at nakita ang kanyang makapangyarihang sausage naging pula si Haruna at sinampal agad ang kanyang pangit na tabo. Tumalon din si Ren sa kanya humihiling ng halik. Ngunit lumitaw si Saki sa sandaling iyon na nagbihis tulad ng isang modelo ng mga nag-iisa na hindi kumita ng pera mula sa kanyang nilalaman at nagsimula din siyang ipaglaban si Rito.
Nang makita ang lahat ng gulo na ito nagalit ang opisyal ng komite ng moralidad na si Yua at sinabi sa kanila na ang lahat ng ito ay kailangang tumigil. Gayunpaman si Ren at Saki ay hindi nagbigay ng isang flip tungkol sa sinasabi niya at patuloy na kinaladkad si Rito sa pagitan ng kanilang mga melon. Sinubukan ni Ren na halikan si Rito na ngayon ay pula na ngunit siya ay nag-sneeze at naging isang tao nakakagulat sa lahat. Napahiya siya agad at kumatok sa ulo ni Peikei mula sa ulo ni Lala dahil sinusubukan niyang makita ang kanyang mga gamit na agad na pinalabas si Lala. Nang makita ito agad na lumipas si Yua. Kasunod nito naisip ni Yua na si Rito ang mastermind sa likod ng imoralidad ng paaralan dahil ang mga batang babae ay dumarami sa kanya kaya't determinado siyang pigilan siya sa lahat ng mga gastos. Kinuha niya ang paaralan upang maipasa ang isang bagong bayarin sa batas ng paaralan upang matiyak na sinundan ng mga mag-aaral ang moral code at kung sino man ang hindi parurusahan. Ang paaralan ay nagsimula ng isang masusing sistema upang makuha ang mga mag-aaral na sumunod at kahit na ang mga batang babae ay nagsimulang magsuot ng mahabang palda. Nang makita ang mga reklamo ng ilan sa mga mag-aaral tinawag ni Lala ang isang aparato na agad na lumikha ng ilang mga badge na may hugis ng pag-ibig. Samantala nahuli siya ni Yua at kinuha ang isa inaakusahan siyang magdala ng isang contraband item sa paaralan. Gayunpaman ang badge ay nag-aktibo at agad na ginawa ang kanyang uniforme na mas maraming sus na iniwan siyang nagtanong kung ano ang ginawa sa kanya ni Lala. Ngunit hindi iyon lahat. Biglang hinaila muli ng magnetic tech si Rito at siya ay bumagsak sa mga unan ni Yua. Dahil dito tumungo si Yua sa tanggapan ng punong guro upang makakuha ng isang parusa para kay Rito na suspindihin mula sa pakikipag-usap sa sinumang batang babae sa paaralan ng 2 linggo kaya inilagay siya sa ibang klase na nakahiwalay sa lahat. Napasaya ni Yua na ang problema ay sa wakas ay nalutas salamat kay Rito na tinanggal ngunit ang mga bagay sa lalong madaling panahon ay nakakuha ng naughty sa ibang mga batang babae na ginagawang isaalang-alang ni Yua na si Rito ay maaaring hindi ang problema pagkatapos ng lahat. Tumanggi na maniwala sinimulan niyang subaybayan siya upang makita kung ano ang lagi niyang ginagawa noong nag-iisa at napagtanto niya na siya ay medyo ginaw at may pananagutan. Nakakagulat sa kanya nakita niya si Yeonjin na nawala ng daan at habang sinubukan niyang tulungan siyang hanapin ang kanyang mga magulang inalok ni Yua na tulungan siya. Kalaunan ng gabing iyon ipinagtapat niya ang kanyang sorpresa sa kanya tungkol sa kung gaano siya kaganda hindi katulad ng una niyang naisip. Samantala nakikipag-usap si Lala sa ilang mga batang babae tungkol kay Rito at ilang sandali nagpasya siyang tawagan siya kasama ang kanyang magic tech. Biglang hinawakan ni Rito si Yua na nakatayo sa harap niya at sumakay laban sa lahat ng mga logro kung nasaan si Rito at ang kanyang mga kaibigan. Kinabukasan pinahihintulutan si Rito na makipag-ugnay muli sa mga batang babae ngunit habang siya at si Lala ay naglalakad papunta sa paaralan tinanggal niya siya at ang kanyang mga damit ay nawala muli na inilalagay ito sa isang posisyon ng sus na ibinalik niyo ang babaeng tag na tag sa kanyang leeg. Pagkaraan ng ilang araw isang taong masyadong maislan sa pananamit mula sa ibang planeta na nakarating sa lupa at nagsimulang maghanap kay Lala. Samantala biglang nagsimulang makaramdam si Rito ng walang kadahilanan na parang alam ng kanyang katawan na ang panganib ay papunta na. Tumungo sila sa infirmary upang magamutin siya ngunit hindi nila nakilala ang nurse. Kaya nagbago si Lala sa isang kasuotan ng nurse at hiniling na humiga sa kama. Halos lumilikha sila ng isang relasyon sa nurse to pasyente. Isang senaryo ng mais ng pasyente nang pumasok ang isang mainit na naghahanap ng nurse. Matapos ang paggamot ay bumalik sila sa kanilang mga klase at ang uhaw na punong guro na ito ay pumasok din para sa paggamot ngunit hindi makukuha ni Bro ang kanyang kalbo na ulo nang patuloy siyang nakatitig sa mga bouncy floaties sa harap niya. Sa kabila ng paggamot si Rigo ay nagpapanatili pa rin ng pagbahing at pagkatapos lamang ang taong masyadong maislan sa pananamit mula sa ibang pag-crash ng planeta ay lumapag ng ilang metro ang layo. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Pekeri mula kay Karara at tinanong kung ang tao lol ay nakikibahagi na ang pangit na bozo na nakatayo sa kanya. Ginawa nitong umihi si Rigo at sinabi niya kay Pekeri na wala siyang nakita sa pagitan ng kanyang suit at ang power wrong gears. Agad na inilunsad si Pekeri sa hangin at lumipad patungo kay Rito upang salakayin siya ngunit mabilis na itinulak siya ni Lala sa paraan ng pinsala. Dinala ni Pekeri si Lala na nagsasabing bumalik siya kasama niya ngunit habang siya ay lumipad palayo sa kanya naglabas siya ng isang drill ng distornilyador upang alisin ang isa sa mga tornilyo sa kanyang suit agad na nag-deactivate ito at nag-crash sa kanya sa lupa habang siya ay lumipad upang hanapin si Rito. Nabigo si Pekeri na nasira ang kanyang suit at habang siya ay sumulpot dito dahil walang saysay siya kung wala ito si Ren ang male version ay nakilala siya. Napagtanto na siya ay isang dayuhan din hiniling ni Pekeri sa kanya na ipahiram sa kanya ang ilang rocketium upang ayusin ang kanyang suit.
Wala siyang kasama ni Ren ngunit inalok upang tulungan siyang makakuha ng ilan dahil siya ay isang haltak tungkol dito. Gamit nito tumungo si Pekeri para sa bahay ni Rito upang maangkin ang kanyang nobyo ngunit mabilis na lumabas si Lala gamit ang isang raketa habang siya ay nasa himpapawid pa rin at si Serena Williamson ay bumalik sa kagubatan na muling nasira ang kanyang suit. Sinimulan ni Pekeri ang paglalakad sa tatlong binti ngunit nakilala niya si Justin na nagpakita sa kanya kung saan makuha ang kinakailangang paggamot at pag-aayos para sa kanyang suit. Kaya nagtungo siya doon kaagad at nakilala ang body nurse na nagpapagamot kay Rito sa paaralan. Dinala niya siya sa isang silid upang gamutin siya. Kinabukasan nagpunta siya upang hanapin si Lala at nahuli siyang nagbabound sa tuktok ng Rito sa infirmary. Pinatok niya si Lala sa pamamagitan ng pag-spray ng kanyang mukha ng Rocketium at tulad ng sinubukan ni Rito na hamanin siya itinali niya siya ng mga lubid ng Rocketium. Pagkatapos ay hinawakan niya si Lala at tinangka na dalhin siya sa kanyang planeta ngunit ang body nurse ay dumating lamang sa oras at mommy sa kanya. Pagkaraan nito inilagay siya ni Lala sa isang rocket at ibinalik siya sa kanyang planeta hindi na bumalik muli. Inihayag ng nurse na siya rin ay isang dayuhan ngunit dalubhasa sa paggamot sa iba pang mga dayuhan. Kalaunan ng gabing iyon habang nagtatrabaho siya sa kanyang espesyal na klinika lumitaw si Justin doon upang magamot. Samantala hindi nagulat ang nurse dahil hindi ito ang kanyang unang pagkakataon doon. Nagising si Rito mula sa isang malikot na panaginip kung saan nakuha ni Haruna si Frisky at nagpaalam na magpalit ng dumura sa kanya. Gayunpaman nakita niya si Lala na nakahiga sa tabi niya na halos walang tela at tumalon mula sa kanila na napahiya. Nang maglaon umupo siya sa isang parke na iniisip ang stress na pinagdadaanan ng kanyang sausage tuwing umaga dahil hindi titigil si Lala na ipakita sa kanya ang balangkas. Noon lang nakita niya si Justin na naglalakad na may isang kakatakot na dayuhan at pinaghihinalaang sila ay papunta sa kanyang bahay kaya sinundan niya sila upang malaman kung ano ang kanilang pinaplano. Sa lalong madaling panahon pumasok ang dayuhan at nakita si Lala nasa sabik siya nakakagulat si Nanaken at Rito na kilala siya ni Lala. Pagkatapos ay ipinakilala siya ni Lala bilang Stella. Ang chairman ng kanyang fan club pabalik sa Devilok sinimula ni Stella tungkol sa kung gaano kamahal ang Lala sa kanilang planeta at kung paano siya pinangunahan ng lahat kaya't siya ang namamahala sa kontrol ng karamihan. Tinanong ni Lala kung bakit siya napunta sa Earth at sumagot siya na bumalik siya upang ibalik siya sa Devilok para sa isang proyekto na kanyang naruroon. Gayunpaman agad siyang bumaling sa bato nang sabihin sa kanya ni Lala na hindi na siya babalik dahil mayroon na siyang kasintahan at nais na manatili sa mundo. Makalipas ang ilang oras nang magpapatuloy sila sa kanilang iba't ibang mga aktibidad muling nabigyan ng malay si Stella at nagsimulang pahirapan si Rito sa pagiging kasintahan ni Lala nang walang pahintulot. Sinabi niya sa kanya na kailangan niyang gawin ang responsibilidad sa ginawa niya kaya tinamaan nila ang mga lansangan upang simulan ang paghahanap ng mga cute na batang babae upang mapalitan si Lala. Si Rito hindi nauunawaan kung ano ang tungkol sa lahat ng kaguluhan nagtaka kung bakit gusto niya ng isang cute na batang babae na napakasama. Sumagot si Stella na siya ay nasa pampublikong paggawa ng libangan at naisip na oras na para sa debo ng binhi ni Lala Idol ngunit napagtanto na wala siya para dito kaya kailangan niyang makahanap ng isang bagong talento. Naririnig ito iminungkahi ni Rito ang ilang mga random na batang babae sa paligid ngunit tinanggihan sila ni Stella na nagsasabing hindi sila magkasya. Bigla siyang napansin ng isang amoy at agad na tumakbo sa direksyon nito kasama si Rito na sumunod. Di nagtagal ay natuklasan nila ito ay Haruna at sinabi ni Stella na siya ang perpektong akma nakakagulat na si Rito. Malabo siyang tumanggi dahil pinaplano ni Stella na gamitin siya para sa isang bagay. At kasunod nito sinubukan ni Stella ang iba't ibang mga taktika upang makuha siya ngunit nailigtas siya ni Rito. Gayunpaman hindi sinasadyang hinawakan niya ang kanyang mga softies at mukha na inilubog sa kanyang cookie habang nasa loob ito na naging sanhi ng pagsampal sa kanya ni Haruna bago tumakbo sa kahihiyan. Bumalik sa bahay ni Rito ng gabing iyon tinanong ni Maiken si Stella kung ito ay isang bagay na magagawa niya. Oo sagot ni Stella at dinala ang lahat ng mga senaryo na maaari nilang itampok kasama sina Rito at Lala. Ang lahat ng ito ay kasangkot kay Rito bilang kanilang punching bag. Pagkalipas ng ilang sandali tinawag siya ng mga kasamahan ni Stella mula sa kanyang planeta upang ipaalam sa kanya na nalaman ng Ayers ang tungkol sa kanilang pag-iwas sa buwis at tinawag nila siyang bumalik sa planeta. Inihayag ni Lala ang kanyang palm na nasa sabik ngunit nababahala si Rito tungkol sa kung sino ang pupuntahan ng panukalang batas para sa nasirang bubong. Pagkaraan ng ilang araw lumabas si Rito sa ngalan ng kanyang kapatid na babae at Lala at habang nasa loob ito nakilala niya si Haruna na humiling sa kanya na tulungan siya.
Hindi nagtagal ay naghiwalay sila at nakakuha si Rito ng ilang cookies habang papunta siya sa bahay. Sa kanyang paglalakbay nakilala niya ang isang mainit na sisiw na may blonde na buhok at nagtaka kung sino siya. Gayunpaman ang kanilang mga mata ay nakalock at patuloy siyang nakatitig sa kanya na nagtataka sa kanya kung nakatingin siya sa kanya o sa cookies. Kaya inalok niya sa kanya ang mga cookies umaasa na maaari rin niyang makuha ang kanyang cookies bilang kapalit. Kinuha niya ang cookie at kinain ito. Ngunit habang sinimulan ni Rito ang tungkol sa kung paano mahusay ang cookies na ginawa sa bayang iyon lumapit siya sa kanya at tinawag ang kanyang pangalan na nakakagulat sa kanya. Ngunit bago niya maproseso kung ano ang nangyayari pinakawalan niya ang isang taybak at sinampal siya. Sinabi niya sa kanya na may humiling kay Isakay sa kanya tinatakot siya. Nakarating siya kaagad sa kanyang mga paa at nagsimulang tumakbo habang hinahabol siya ng batang babae. Matapos ang pagdodging ng ilan sa kanyang mga pag-atake pinamamahalaang niyang itago sa likod ng isang pader ngunit sinira niya ang dingding at lumakad papunta sa kanya upang harapin ang pangwakas na suntok. Ngunit biglang lumitaw si Justin at hinarang siya. Ang dalawa ay nagsimulang labanan at pinapanood ang mga ito si Mikado ang body na Nars ay nakilala na ang mamamatay tao na nagngangalang Yami ay may kapangyarihan na baguhin ang anumang bahagi ng kanyang katawan sa isang sandata sa kalooban kaya't sinabi niya na mas mahusay na hindi makasama sa isang ito. Sinubukan ni Rito na pigilan siya ngunit sinabi niya sa kanya ang pinakamahusay na magagawa niya ay magbigay ng libreng medikal na paggamot sa sinumang nasugatan. Ang labanan ay nagpatuloy ngunit habang sinubukan ni Justin na pinakawalan ang isang paglipat na nakita niya sa isang pelikula sa isang lugar nahulog siya sa isang kanal. Ngayon na wala na siya lumapit si Yami kay Rito upang makumplito ang kanyang misyon ngunit sinabi ni Lala na hindi kailangan niyang dumaan sa una. Ang dalawa ay nagsimulang makipaglaban kasama si Lala na nagtatapon ng kanyang mga laruan hanggat maaari ngunit biniro ni Yami na ito ay isang tunay na labanan hindi ang paglalaro ng bata. Habang tumalon si Yami mula sa bubong hanggang sa bubong ang headmaster ay nakatingin sa kanyang mga undergarment at nagsimulang mag-jizz sa kanyang pantalon. Sinubukan pa niyang iputok ito upang makakuha ng isang mas mahusay na pagtingin ngunit napansin siya ni Yami at nagpadala ng isang barrage ng mga suntok sa tulala. Gayunpaman ang maliit na kaguluhan na ito ay nagbigay kay Lala ng pagbubukas upang makuha siya ngunit agad siyang Samira. Tinanong ni Yami si Lala kung bakit niya ipinagtatanggol si Rito kahit nabanta siya kay Develop. Gayunpaman sinabi sa kanya ni Lala na hindi ganoon si Rito na pinaalala ni Yami nang inalok niya sa kanya ang kanyang cookies ngunit sinabi niya na wala siyang pagpipilian kundi isagawa ang kanyang misyon. Noon lamang ang pinakapangit na dayuhan ng palabas na nagngangalang Lekostbaw ay lumitaw sa sandaling iyon at inihayag na siya ang nag-upa sa mamamatay tao na alagaan si Rito dahil nagagalit siya na si Rito ay pumapasok sa pagitan niya at ni Lala. Hiniling niya kay Lala na pakasalan siya ngunit tumanggi siya na nagsasabing walang paraan na magpakasal siya sa isang malupit. Naririnig ito si Lekostbaw ay umihi at inutusan si Yami na alisin si Rito ngunit sinabi niya na napagtanto niya na nagsinungaling si Lekostbaw tungkol kay Rito kaya hindi niya susundan ang misyon. Agad na tinawag ni Lekostbaw ang isang halimaw na Polakan na may kakayahang matuno ang mga cloves kasama ang uhog nito ngunit pinamamahala ang talunin ito ni Lala. Pagkaraan nito tinanong siya ni Yami kung bakit niya ito na-save na isang kaaway at sumagot siya na alam niyang maganda siya sa puso ngunit ginawa lamang ang ginawa niya dahil kailangan niya. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Rito na maaari siyang bumalik sa kanyang planeta ngayon mula nang wala si Lekostbaw ngunit sumagot siya na ang kanyang mga patakaran ay nagbabawal na tumatakbo palayo sa isang trabaho. Idinagdag niya na magpapatuloy siyang manirahan dito hanggang sa mapupuksa siya. Pagkaraan ng ilang araw si Rito ay na-hype dahil sa wakas ay oras na para sa maalamat na pagdiriwang ng sports ng paaralan. May mga pangarap siyang manalo ng mga medalya nagbaluktot ng husto at ipinapakita ang mga ito sa kanyang crush si Haruna. Ngunit hindi siya ang isa lamang upang patunayan ang isang punto. Si Saki ay maalat pa rin tungkol kay Lala na ang kahulugan ng paglalakad ng kagandahan at nanumpa na masaksak siya sa anumang paraan na kinakailangan. Ang kompetisyon ng mga lalaki ay nagsimula sa isang mahusay na lumang pangangaso ng scavenger. Si Ren na tumatakbo ng puro sa simp energy para sa Lala ay tinutukoy sa one-up Rito. Nakalulungkot ang universo ay may iba pang mga plano. Gumuhit siya ng isang gawain na nagsabing kailangan niyang makahanap ng isang maalamat na taybak. Samantala ang kapitan ng koponan ng basketball ay humila ng isang slip na humihiling sa puso ng totoong pag-ibig. Ang taong ito ay hindi man lang nag-atubiling. Ipinagtapat niya kay Lala doon mismo sa bukid ngunit tinanggihan niya siya nang napakabilis ang laktawan ng background ng musika. Pagkatapos ay dumating si Rito at ang kanyang gawain ay upang makuha ang sariwang tinanggal na panty ng isang batang babae.
Nakatitig lang siya sa papel at nag-freak out tulad ng isang natalo na NPC at tinanong kung bakit kinasusuklaman siya ng buhay. Bago siya makabawi sa pag-iisip, ang hukbo ng robot ni Lala ay nag-spawn tulad ng mga karakter na sign na may mga cheat code at inilunsad siya patungo sa mga batang babae tulad ng isang Myzil. Bumagsak siya, pasulong bumagsak sa Haruna at kahit papaano natapos na hawakan ang mismong item na dapat niyang makuha. Tumugon si Haruna sa isang sampal na halos muling naibalik ang kanyang buong linya ng dugo. Sumunod ay ang lahi ng mga batang babae at hindi lamang ito tungkol sa bilis. Ito ay emosyonal na pagsabotahe na may pisikal na fitness na natabunan. Nanguna si Yung, ngunit ang unang hamon ay ang pag-aproba ng magulang at nagyelo siya tulad ng kanyang puso ay nahuli. Umakyat si Haruna, ngunit isang random na babae na may hawak na isang jeet na nag-pop out na ito ay para sa kanyang kasintahan. Nakakagulat na si Haruna na agad na nagbuting sa karera. Sumunod si Saki at ang kanyang balakid ay isang pulis na nagsasabi sa kanya na ang kanyang kasintahan ay pinarusahan lamang sa isang 20 taong bid sa bilangguan. Nakatitig siya sa walang bisa at naka-back out. Pagkatapos ay dumating si Lala at ang hamon niya ay literal na mga peteng ng pautang na hinihiling na bayaran niya ang mga utang ng kanyang kasintahan sa kanyang katawan. Sa halip na natitiklop siya ay naging isang protagonist ng shonen, ibinaba ang mga ito ng madali at tinanggal ang karera tulad ng isang boss. Pagkatapos ay dumating ang halo-halong relay. Pinagpapawisan ni Rito ang mga bala dahil kailangan niyang ipasa ang pain sa Haruna at pagkatapos ng naunang sampal hindi siya sigurado kung masasaksak niya ito sa halip. Magiging okay ang mga bagay hanggang sa ito ay turn ni Ren, ngunit nasa labas pa rin si Bro na hinahanap ang kanyang sandata ng RP. Kung kailan parang ang koponan ay malapit ng kunin ang Elhin Island ni Ren, ang kalagitnaan ng lahi sa buong sandata ng medieval maalamat na Taybak. Tulad ng siya ay nagmula lamang sa isang side quest. Kinuha niya ang pain at nag-sprint, ngunit kapag oras na upang maipasa ito kay Rito siya ay dumaan. Ang Taybak ay tumama sa lupa, tinawag ang isang lindol at halos nahulog si Rito sa rift. Inabot ni Haruna upang mailigtas siya, ngunit ang kapos-palad na moron ay nagkakamali na hinawakan ang kanyang mga melon sa halip na ang kanyang nakabukas na braso at tulad ng inaasahan ang sampal na sumunod ay inilunsad siya sa susunod na sukat. Nang maglaon ang nurse ng paaralan ay buong mga kamay na buong pagpatching ng mga sakuna na naglalakad na ito, ngunit walang pahinga. Sumunod ay ang labanan sa cavalry. Kailangang dalhin ni Rito si Haruna sa kanyang likuran na hindi magandang balita dahil naisip niya na may hawak pa rin siyang sama ng loob. Bago pa man sumabog ang sipol, hinagupit ni Saki ang isang remote control, pinindot ang isang pinjutan at isang arena ng pool ay tumaas mula sa lupa, binabago ang kaganapan sa Waterworld. Ang bawat tao ay nagbago sa mga swimsuits at opisyal na nagsimula ang kaguluhan. Nag-aktibo si Saki ng isa pang remote na nagpapadala ng programa ng flying gadget upang i-slice ang swimsuit ni Lala. Sa kasamaang palad para sa kanya, nang bumagsak ang swimsuit ni Lala, ang alagang hayop ay huminga ng bago agad na ginagawang feral si Saki na may pagkabigo. Pinakagulo niya ang bilis na pinahihit ang buong arena sa isang lumilipad na wardrobe malfunction simulator. Habang dinala si Lala, biglang nag-sneeze si Ren at naging isang batang babae sa kalagitnaan ng tugma. Si Haruna ay hindi nakaligtas sa kaguluhan alinman sa siya ay kumatok at naaanod sa tubig tulad ng isang nalubog na barko. Iniligtas siya ni Rito habang ang lahat ay ginulo at inagaw ni Lala ang pagkakataon na makuha ang takip ni Saki at manalo. Gayunpaman, hindi nakuha ni Saki ang pagkawala ng maayos at nais ng isang rematch tulad ng Ashton Hall. Inilabas niya ang isang higanteng bola at itinapon ito ng diretso sa mga nagwagi tulad ng isang pangwakas na boss. Samantala, bumalik sa infirmary, sinubukan ni Rito na humingi ng tawad kay Haruna. Malapit na siyang patawarin hanggang sa ang rogue beach ng Saki ay bumagsak sa dingding at pinadalhan muna siya ng landing phase sa mga unan ni Haruna. Samantala, malayo-malayo sa ilang random na planeta, ang kataas-taasang pinuno ng cosmos, Gidlushan Develop Casual, na nakatiklop ng isang buong mandirigma na tribo tulad ng paglalaba. Samantala, bumalik sa Earth, nagising si Rito sa kanyang karaniwang gawain sa agahan. Ang matinding pagkalito at isang hindi nabubuong lala na casual na baga sa tabi niya ay tulad ng isang pamumuhay. Sa agahan ng mga bagay ay tumalikod. Inihatid ni Justin ang balita ng Doom na nagsasabing ang hari ng Develop mismo ay nagbabayad ng isang sorpresa na pagbisita sa Earth. Tila ang hari ay may bilis ng isang buong pagsakop sa planeta at ngayon ay may libreng oras upang suriin kung ang kanyang hinaharap na manugang ay hindi isang kumpletong pagkabigo. Sinabi rin niya kay Rito na mag-ingat dahil baka pinapanood na siya ng hari. Kinabukasan, kinaladkad ni Rito ang kanyang pagkabalisa sa paaralan. Sa kanyang ulo, nakipaglaban na siya ng 12 talampakan na muscular aliens na may mga balbas sa laser.
Naisip ni Rito ang pinakamahusay na pagtatanggol ay katapatan ngunit mayroong isang bahagyang bug sa system. Hindi pa niya alam kung gusto niya si Lala. Sa paaralan sinubukan ni Rito na kumilos tulad ng isang sibilisadong mamamayan ngunit ang universo ay may iba pang mga plano. Hinailan ni Saki ang isa pang stunt na nagsisikap na makuha si Rito ngunit sa halip na Rito nakuha kanila ng isang nakatali sa susway at isawsaw. Sinubukan ni Rito na tumulong ngunit ang mga lubid na iyon ay itinayo tulad ng antas ng 79 na bind ng piitan. Nang maglaon inilabas ni Lala ang kanyang madaling gamiting mga gunting na sci-fi na nagtrabaho ng kaunti pati na rin nila pinutol ang mga damit. Rito instinctively dove in para sa isang rurok na 13 cover-up na yakap bago ang Haruna ay nagtapon ng isang jacket sa eksena upang maiwasan ang kabuoang pagkasira ng lipunan. Hindi alam sagang isang mahiwagang babae ang tahimik na nag-especially iya mula sa kisame. Nang maglaon natagpuan muli ni Rito ang kanyang sarili isang desisyon na kulay abo na malayo sa permanenteng pagpapatalsik. Nakakuha siya ng tungkulin sa detention kasama si Haruna na naisip niya na magiging perpektong sandali upang sa wakas ay maging emosyonal. Ngunit bago niya maproseso ang isang pag-iisip tinawag siya ng tagapagsalita ng paaralan sa rooftop tulad ng araw ng paghuhukom. Doon siya sinalubong ni Mikado na misteryosong inaangkin na may naghihintay. Ang misteryosong ginang ay nag-activate ng mode ng flirt at hinarap si Rito na may isang buong pagtatanghal ng slideshow na nahuli siya sa tinidor kasama ang halos bawat batang babae sa paaralan. Natigilan si Rito sinubukan na maglaro ng walang kasalanan ngunit pinatay niya ang init sa pamamagitan ng pagsisikap na akitin siya sa lugar. Bago tumaas ang mga bagay isang boses ang kumulog sa pamamagitan ng hangin at ang babae ay agad na gumuho pagkatapos ay lumitaw ang isang nakakatawang naghahanap ng miniature na dayuhan si Rito na iniisip na ito ay ilan lamang sa kosmiko na Genjin hinayla siya upang magdilaan ng ilang mga sweets at iwanan ang mga bagay na may sapat na gulang. Ngunit bigla niyang napansin ang kwento at napagtanto na katulad ito sa Lawless. Hindi nagtagal ay natuklasan niya na ang magagalit na puwang na si Goblin ay walang iba kundi ang hari ng Devilop. Pagkatapos ay sinampal ng hari si Rito para sa pagjuggling ng maraming mga batang babae at hiniling na malaman kung ano ang gagawin ni Rito para kay Lala. Tumahimik si Rito. At tinanong pa ng hari kung gusto niya si Lala ngunit tahimik pa rin siya hindi alam kung ano ang sasagot. Nabigo ngunit hindi nagulat nagpa siya ang hari na ang Earth ay hindi nagkakahalaga ng pag-save at handa na ipadala ito sa recycle bin. Ngunit bago pa man maibalik siya ng hari at ang planeta sa dust ng espasyo sumigaw si Lala sa kanya upang huminto. Pagkatapos ay ipinagtanggol niya si Rito na may luha ng buwaya at isang monologue na karapat-dapat sa isang tema na nagtatapos sa anime. Inilista niya ang kanyang awkward, mabait at walang kabuluhan ngunit same time na katangian at sa wakas ay ibinaba niya na mahal niya ito. Nagulat sa katapatan ng kanyang anak na babae iniwan ng hari si Rito na nag-iisa ngunit binalaan siya na kung nais niyang patuloy na huminga mas mahusay siyang maging numero ng isang tao sa universo. Nang gabing iyon napunta si Rito sa buong mode ng pag-lock ng emo na nagtataka kung ano ang gagawin niya ngayon. Sa kalaunan ay napagpasyahan niya na oras na upang mamula kaya nagpunta siya upang salubungin si Justin at ang mga batang babae upang sabihin sa kanila na gagawin niya ang kanyang makakaya upang maging numero 1 sa universo. Ang susunod na araw nagpasya si Rito na oras na upang ihinto ang pagiging isang kahihiyan sa paglalakad at maging isang mas mahusay na tao. Ngunit mayroon siyang isang problema. Si Bru ay walang pasubali kung saan magsisimula. Ngunit pagkatapos ay ang kanyang mga mata ay nakarating sa isang football at tulad nito naisip niya ang kanyang sarili bilang susunod na Messi maliban sa kanyang katawan ay mukhang katulad nito na itinayo para sa mga naps kaysa sa mga layunin. Kaya't nag-ayos siya para sa pag-jogging sa halip hanggang sa maubusan siya ng hininga pagkatapos ng tulad ng 2 hakbang at ang pag-crash ay nakarating sa isang bench tulad ng isang sobrang init na telepono. Tulad ng sinubukan niyang i-proseso ang kanyang mini-atake sa puso nakita niya si Haruna na casual na naglalakad sa kanyang aso. Napansin niya siyang namamatay ng tahimik sa sulok at kahit papaano natapos na hinihikayat ang kanyang paglalakbay sa sarili. Si Rito na sinusubukan pa ring huminga tulad ng isang normal na tao ay hindi sinabi kay Lala ang isang solong bagay tungkol dito nang makauwi siya. Susunod na araw sa paaralan siya at si Haruna ay nasa labas ng mga sulyap sa kalakalan tulad ng mga undercover na ahente. Tuwing hapon patuloy siyang nag-jogging tulad ng isang motivation pangunahing karakter at si Haruna ay patuloy na nagpapakita tulad ng isang matapat na sidekick armado ng merienda at emosyonal na suporta. Pagkatapos ay dumating ang maulan na araw. Ang sinumang normal na tao ay mananatili sa loob ng mainit na tsokolate ngunit hinayla ni Rito ang isang paglipat ng shonen at tinamaan pa rin ang track.
Sapagkat ang pag-iisip na posibleng makita si Haruna ay nag-sprinting sa kanya ng mga puddle sa araw ding iyon ay tinanong niya sa wakas kung siya ay mag-jogging sa linggo. Tila nais niyang dalhin sa kanya ang isang gawang bahay na bento na labis siyang nasasabik. Dumating ang linggo at pareho silang kumikilos tulad ng araw ng kanilang kasal. Ginawa ni Rito ang kanyang jog si Haruna ay nagsilbi sa 5-star na gawang bahay na tanghalian at ang lahat ay mapayapa hanggang sa ang kanyang aso ay tumalon sa kanal tulad ng ito ay isang misyon. Nang walang pag-iisip si Rito Dove sa tulad ng Aquaman sa isang budget at nailigtas ang moth. Sa paglubog ng kanyang mga damit at paglubog ng dignidad dinala siya ni Haruna sa kanyang lugar upang matuyo. Hinayaan pa niya siyang maligo ngunit ang bilis ni Rito ay tumakbo sa paliguan at lumabas na nakabalot ng walang anuman kundi isang tuwalya. Sinabi sa kanya ni Haruna na ginawin ang kanyang silid habang gumawa siya ng tsaa. Samantala sinimulan ni Rito ang pag-scan sa lugar at natitisid sa isang bangkos ng kanyang mga lumang larawan mula sa kanilang lumang paaralan. Ngunit iyon ay kapag naging totoo ang mga bagay. Dahil siya ay nasa lahat ng mga larawan bago niya maproseso ang pagiging background star ng kanyang mga mas bata na taon sumigaw ang kettle nagmamadali si Haruna. At bilang kapalaran ay magkakaroon nito na kulong si Rito. At dahil ang grabidad ay masama nakarating siya mismo sa itaas niya. Ang kapatid ni Haruna ay pumasok upang masaksihan ang kaguluhan. At upang mas masahol pa pinili ng tuwalya ni Rito ang eksaktong sandaling iyon upang ipagkanulo siya. Napahiya siya at mas mabilis na lumubog kaysa sa flash kaagad. Pagkalipas ng ilang araw si Justin dive bomba sa Rito at Lawless School tulad ng isang space night sa isang masikip na schedule. Ang mga mag-aaral ay halos nawala ng isipan sa kanyang paningin ngunit wala si Justin upang maglaro kahit na. Sinabi niya kay Lala na mayroon siyang maharlikang negosyo upang hawakan si Ozzy. Ito ay pagkatapos ay natuklasan na ang batang babae na akala nila ay dagdag lamang ay talagang isang dayuhan na prinsesa. Ngunit sa halip na mag-freak out tulad ng mga normal na tao ay dapat mas nagustuhan pa ng mga mag-aaral na kakagulat na si Rito. Samantala sinaksak ni Justin si Lala at bumalik sa espasyo na kinaladkad ang mahihirap na Rito at Haruna kahit nasa sasakyang pangalan Gaang. Inihayag na ang isang bigwig na nagngangalang Lord Carter isang kaalyado ng Royal ng Devilok ay malapit. At kinailangan ni Lala na iling ang mga kamay ng dayuhan at ngumiti para sa mga larawan bilang bahagi ng kanyang mga tungkulin sa prinsesa. Ang bawat tao ay nagbihis tulad ng malapit na silang dumalo sa isang kosmiko na kalawakan pagkatapos ay nagtungo sa spaceship ni Lord Carter. Tinanggap sila ni Carter at hiniling na sumayaw si Lala ngunit sa lalong madaling panahon ay bumagsak na siya ay pupunta sa Earth upang manghuli. Si Rito biglang naalala ang motivational speech na si Lala ay isang beses na nagbigay sa kanya tungkol sa pagiging isang mahusay na tao nagpasya na ito ay ang kanyang pag-unlad ng karakter na anime at nagboluntaryo na sumali sa pangangaso. Si Lord Carter ay hindi humanga ngunit dahil si Rito ay technically ang fiancé sa karapatang-ari at kinatawan ng Earth pinayagan niya ito. Ngunit sa kondisyon na ginamit ni Rito ang kanilang mga sandata at sinundan ang kanilang mga panuntunan sa pangangaso ang squad ay bumaba ng diretso sa gitna ng gubat ng Guyana. At nang tumingin si Rito sa paligid agad niyang pinagsisihan ang kanyang mga pagpipilian sa buhay nang makita niya ang isang Jurassic Zoo ng mga higanteng bog at dinosaur. Ngunit mabilis na tumaas ang mga bagay. Si Haruna ay nakuha ng isang higanteng gorilla na dumating upang ipakita sa kanila kahit na 100 kalalakihan ay hindi sapat. Sinubukan ni Rito na kumilos ng matapang at inatake ngunit ang kanyang mga pag-atake ay walang silbi. Kung paanong ang gorilla ay malapit nang mag-squash sa kanya isang barrage ng mga arrow na umuulan tulad ng banal na intervention. Isang buong tribo ng mga babaeng mandirigma ng Amazon na nagbabayad ng gorilla na dapat niyang palayain si Rito sa kanila habang kinuha niya si Haruna para sa kanya. Ang pagpalakpak ng pantasya kinuha nila agad si Rito habang naglalakad palayo ang gorilla kasama si Haruna na iniisip kung paano makuha ang kanyang sausage sa pamamagitan ng masikip na mga puwang. Nakiusap si Haruna sa kanya na tulungan si Rito ngunit hindi nagmamalasakit ang gorilla. Samantala handa na ang Amazon Queen na i-claim ang kanyang premyo tinanggal ang kanyang sandata ng buong seremonya. Tulad ng buhay ni Rito sa harap ng kanyang mga mata nagpakita si Lala at ipinahayag na nakuha na si Rito. Ang isang away ay sumabog at hinawakan ni Lala ang kanyang sarili hanggang sa ang isang Amazon ay nakakuha ng isang snake grab sa kanyang buntot agad na pinahihit siya sa isang walang magawa na pansit dahil ang kanyang buntot ay ang kanyang R-spot. Bago lumiko o sumalakay ang mga bagay hinugot ni Haruna ang pagbalik ng taon sa pamamagitan ng pag-ikot sa parehong gorilla na sinubukan na kainin ang mga ito ng mas maaga ngayon ay ganap na tame tulad ng isang jungle luber.
Inutusan niya ito na protektahan ang kanyang mga kaibigan at ang mga Amazons. Nagulat na ang random na batang babae na ito ay maaaring mapang-akit ang gayong hayop tumakas tulad ng NPCs pagkatapos ng isang labanan sa boss. Si Lord Carter na nanunood ng kaguluhan ay nagulat na si Haruna ay maaaring mapang-uyam ang Jungle King. Bumalik sa kanyang barko, binigyan niya si Haruna ng isang napakalaking golden cup at ipinahayag sa kanya ang pinakadakilang huntress sa universo na nagpapasubaw kay Rito dahil iyon ang gusto niya. Kinaumagahan nagising si Haruna na iniisip na ito ay isa pang kakaibang panaginip hanggang sa makita niya ang kumikinang na gintong trepeo. Iyon ay kapag napagtanto niya na ang gulo ng gubat ay talagang nangyari. Makalipas ang ilang linggo, sa wakas ay humugot ang tag-araw at nagpa siya ang squad na oras na upang matumbok ang pool ng parke ng libangan. Ang lahat ay hype, ngunit si Lala ang pinaka nasa sabik doon dahil ito ang kanyang unang pagkakataon sa isang lugar na tulad nito habang ang buong gang ay abala sa pag-splash at pag-vibong tumakbo. Ang babaeng bersyon ng Ren ay nakaupo sa mga gilid tulad ng isang tinanggihan na karakter ng DLC na nanunood kay Rito ay may oras ng kanyang buhay sa bawat batang babae maliban sa kanya. Matapos ang hindi mabilang na nabigo na mga misyon upang mapansin siya ay determinado na ipagsapalaran ang lahat upang sa wakas ay magmungkahi siya at gawin siyang pangunahing babe. Ang kanyang unang misyon ay isang pag-atake sa snake sa ilalim ng dagat sa isang buong diving suit, ngunit nabigo siya sa isang iyon, hindi isa na huminto. Nagpunta siya ng buong blown action mode at stalk Rito habang siya ay nakakakuha ng ice cream para kina Lala at Haruna. Pagkatapos ng walang babala, tinapik niya siya mula sa likuran na naging sanhi ng paglalakbay ng mahirap na tao at ilunsad ang sorbetes na diretso sa mga lobo ng Yuwa at Yami, nakakainis sa kanila. Nang maglaon, pinanood ni Ren ang mga batang babae sa paligid niya at nagpa siya na malinaw na hinaharangan nila ang kanyang maligaya na pagkatapos ng arco, kaya't sinimulan niyang magplano upang masira ang mga ito sa pamamagitan ng pag-alis ng kanilang mga swimsuits at ibunyag ang kanilang mga plot sa publiko. Ngunit tulad ng inaasahan, ang bawat pagtatangka ng henyo ay natapos sa Rito na naging pinsala sa collateral na kinukuha ang lahat ng lulz habang ang mga batang babae ay nanatiling hindi nababago. Dahil sa pasensya at magagandang ideya, inilabas ni Ren ang kanyang pangwakas na paglipat na pinakawalan ang ilang mga espasyo sa espasyo na kumakain ng tela. Ngunit kinontra ito ni Lala sa kanyang net canyon upang maskop ang lahat ng maliit na nilalang na may kultura. Pagkatapos ay napansin ni Rito ang isang kakatwang chubby na isda at natanto na ito ay dapat na ang kanilang boss, ngunit sa lalong madaling panahon natuklasan nila na ito ay Ren sa disguise. Matapos mailantad, inamin niya na lahat ito para kay Rito. Agad na tumalon ang mga batang babae sa mga conclusion at sinimulan ang pagsisi kay Rito na nagalit sa kanya nang tanggihan niya ang lahat ng mga singil. Ginawa nitong naramdaman ni Ren at agad siyang nag-stomp. Pagkatapos ay nakulong siya sa ilang mga random na taong masyadong maselan sa pananamit na sinusubukan na mapabilib ang kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng pag-arte tulad ng isang batang babae na magnet, at nang mag-alok siya ng pagkain halos mabulok niya ang tulala. Walang layunin na muli natagod siya sa isang pagganap ng idolo at naging inspirasyon. Kung siya ay naging sikat, marahil ay sasamba sa wakas si Rito sa lupa na kanyang nilakad. Nagpaalam siya sa sensei ng paaralan na maging isang top-tier idolo. Siya ay nag-aatubili karamihan dahil iyon ay wala sa kanyang paglalarawan sa trabaho, ngunit natapos ang pag-drag sa isang montage ng pagsigaw, pag-awit at pag-twerk. Hindi nagtagal ay nakiusap ang mahirap na sensei na pumunta sa kanyang bahay, sinira ang puso at pangarap ni Ren. Gayunpaman, nagpa siya si Ren na mag-pivot karera at ipinahayag na ang pagmamold ng swimsuit ay ang kanyang tunay na kapalaran. Samantala si Haruna ay casual na bumagsak ng karunungan kay Rito na itinuturo na maaaring gusto niya si Ren na ang dahilan kung bakit siya nakaramdam ng kakilakilabot nang magsalita siya sa kanya. Nakaramdam ng kasalanan si Rito at pinuntahan agad siya. Natagpuan niya siya sa gitna ng pagiging ginulo ng mga random na mga thugs sa kalye. Sinubukan niyang protektahan siya, ngunit siya ay walang iba kundi isang mahina. Gayunpaman, lumubog si Lala kasama ang isa pa sa kanyang mga gadget at sumabog ang mga masasamang tao sa limot. Kalaunan ay pinasalamatan silang dalawa at humingi ng tawad si Rito sa pakikipag-usap sa kanya sa ganoong paraan. Pagkatapos ay ipinangako ni Ren na hindi siya susuko sa kanyang pag-ibig. Pagkaraan ng ilang araw, isang alingawngaw ang kumalat sa paaralan tungkol sa isang multo na pinagmumultuhan ang lumang gusali ng paaralan. Nadama ni Haruna na natakot na naririnig lamang ang kwento, ngunit natuwa si Lala at nais na makita ang multo para sa kanyang sarili. Ayaw ni Haruna na pumunta, ngunit sa wakas ay kinausap siya ng kanyang mga kaibigan na sumali sa kanila sa isang hunt ng multo. Narinig ni Rito ang kanilang plano at nagpa siya na pumunta din karamihan dahil alam niya na kinakabahan si Haruna.
Ang 5 sa kanila ay nagtungo sa lumang gusali at nagulat na nakita ang pinto na nakalock. Pumasok sila sa loob. Madilim maalikabok at ang kahoy na sahig ay gumagapang sa bawat hakbang. Wala sa kahit saan narinig nila ang isang kakaibang tunog. Sinubukan ni Rito na maging matapang at pumunta upang suriin ito ngunit ito ay naging Yami na nakaupo ng tahimik at nagbabasa ng ilang mga lumang libro. Ang isa pang tunog ay nagulat muli sa kanila ngunit ito ay si Yua lamang. Narinig niya ang iba at lihim na sinundan sila. Sinimulan ng lahat na ang kwento ng multo ay peking hanggang sa isang malalim na tinig ang biglang sumigaw sa kanila na umalis. Bago sila makagalaw ang sahig sa ilalim nila ay nagbigay daan at lahat sila ay nag-crash sa antas sa ibaba. Sa sandaling tumama sila sa lupa isang piano malapit sa nagsimulang maglaro ng mga katakot-takot na tala sa sarili. Pagkatapos kahit papaano ang piano ay nabuhay at nagsimulang habulin sila sa silid. Mabilis na binago ni Yami ang kanyang braso sa isang taybak at sinira ito. Inisip nila na ang pinakamasama ay natapos na ngunit bigla isang balangkas at isang kalahating tao na nilalang ay lumitaw at nagsimulang tumakbo sa kanila na sumigaw para umalis sila. Ang lahat ng mga batang babae ay nanghihina sa takot maliban kay Yua at Lala. Si Lala na nananatiling kakaibang kalmado ay nagtaka kung paano sila makapag-usap. Habang hinahabol ang mga ito ang balangkas ay dumulas at bumagsak sa isang gripo ng tubig. Isang malakas na pagsabog ng tubig ang bumaril kumatok sa ulo ni Lala. Nang mawala si Peke nawala ang damit ni Lala. Ang mga bagay ay nakakuha ng kahit na weirder kapag ang mga maliliit na mabalahibo na nilalang ay gumapang sa labas ng balangkas at ang kalahating tao. Sumali silang magkasama at naging isang malaking halimaw. Sinubukan ni Lala at Yami na labanan ito ngunit napakalakas nito. Noon lang nagising si Haru na nakita ang nakasisindak na nilalang at nagpanik. Nang walang pag-iisip hinawakan niya si Rito at inikot siya tulad ng isang club na hinagupit ang halimaw na sa wakas ay bumaba ito. Ito ay naging halimaw ay hindi isang multo. Sila ay mga dayuhan mula sa iba pang mga planeta na walang bahay at nagtatago sa inabandonang gusali ng paaralan. Nagpakita si Mikado at nag-alok upang matulungan silang makahanap ng mga trabaho sa mundo. Gamaan ang pakiramdam ni Rito na nalinaw ang lahat hanggang sa lumitaw ang isang tunay na multo. Ito ay isang batang babae na namatay 400 taon na ang nakalilipas. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Ashizo at sinabing masaya siyang wala na ang mga alien dahil madalas silang kumanta ng malakas sa gabi at hindi siya pinatulog. Paulit-ulit din nilang hinihiling na tumambay sa kanila. Samantala dinala ni Mikado ang mga dayuhan sa isang haunted house na umupa ng mga nilalang sa kalawakan. Ngunit pagdating nila doon ang lugar ay nagsara. Ginawa itong brothel ng may-ari at sinabing kumuha na lamang siya ng mga babaeng dayuhan. Nang walang ibang mga pagpipilian dinala ni Mikado ang mga dayuhan pabalik sa lumang paaralan. Nag-alok si Ashizo na turuan sila kung paano maging mga transformer at sinabing sinanay na siyang maging maganda at kaakit-akit mula pa noong bata pa siya. Sumangayon ng mga dayuhan umaasa na makakatulong ito sa kanila na makahanap ng mga bagong trabaho. Nagsimulang turuan sila ni Ashizo kung paano kumanta at sumayaw sa mga tradisyonal na estilo. Pagkatapos ng ilang pagsasanay ang mga dayuhan at si Ashizo ay tinanggap ng may-ari ng brothel. Gayunpaman nang magsimula na silang magtrabaho laking gulat ni Lala nang malaman na isa si Justin sa mga regular nilang customer. Nang sumunod na linggo nakatanggap si Mikado ng isang malaking pakete mula sa kalawakan. Pero hindi para sa kanya kundi para kay Lala. Pinuntahan niya si Lala at sinundan siya ni Narito at si Ryama sa rooftop para tingnan ito. Nang buksan ni Lala ang pakete isang higanting nilalang na parang pusa ang tumalon at nagsimulang umatake sa kanya. Ipinaliwanag ni Peke na may nagpadala ng halimaw para paalisin si Lala. Iniwasan ni Lala ang matatalas na kuko ng nilalang sa abot ng kanyang makakaya. Ngunit biglang hinawakan ng halimaw ang kanyang tiyan sa sakit at nalaman nilang buntis siya. Kaagad dinala siya ni Narito at si Ryama sa infirmary. Dahil wala si Mikado nanatili si Ryama para tumulong. Habang lumalakas ang mga contraction hinawakan niya ang kanyang paa at ipinakita sa kanya kung paano huminga ito bilang isang dalubhasa. Pagkaraan ng ilang oras ipinanganak ang sanggol. Humingi ng paumanhin kay Lala ang ina na ngayon ay mas maliit at mas mahinahon. Inamin niya na tinanggap lang niya ang trabahong alisin si Lala dahil kailangan niya ng pera para mapangalagaan ang kanyang anak. Hindi ito personal ni Lala kahit na naisip ni Rito na dapat. Sa halip inalok niya ang pusa ng souvenir mula sa Earth at tinanong kung mayroon pa siyang gusto. Nakapagtataka hiniling ng alien cat si Ryama. Walang pag-aaksaya ng isang segundo sumigaw siya ng kanyang pagtanggi. Nang maglaon nagbiro si Rito na maaaring ang Ryama ang perpektong souvenir.
Siya ay mula sa Earth at marahil ay mas masaya pa siya sa ibang planeta. Ngunit hindi ito natutuwa ni Siriyama at tumakbo ito palayo. Hinabol siya ni Lala sa mga pasilyo, sinusubukan pa rin siyang kumbansihin. At nang marinig ng mga kaibigan niya ang nangyayari, kinilabutan sila. Sinabi nila na hindi maialok ni Lala si Siriyama bilang kinatawan ng Earth dahil ang kapatid ay walang iba kundi isang pambansang kahihiyan. Kakatwa, medyo naging proud si Siriyama. Nagpasya pa silang bihisan siya para mas maging presentable siya. Sa bandang huli siya ay nakabihis na parang isda at iniabot kay Lala. Dinala ni Lala ang fish son na si Siriyama sa alien cat. Ngumiti siya at sinabing maaari siyang maging ama ng sanggol. Naisip ni Lala na maganda ito, ngunit tinanong ng alien na pusa kung may kasintahan na si Siriyama. Ayaw niyang kunin siya kung may karelasyon siya dahil gusto niyang maging masaya siya. Sa sandaling iyon tumalon si Siriyama mula sa sahig at sinabing mayroon siyang kasama. Tapos nagbolt siya. Bumalik si Mikote sa infirmary at nalaman ang lahat ng nangyari. Samantala nakiusap si Siriyama kay Rito na tulungan siyang makahanap ng kasintahan. Halos lahat ng babae sa school ay tinanong nilang dalawa pero walang sumagot ng oo. Sa katunayan, karamihan sa kanila ay humindi nang may mga suntok, binugbog at nanlulumo. Mag-isang nakaupo si Siriyama hanggang sa lumapit si Haruna at nagtanong kung ano ang mali. Bigla siyang nakiusap na makipag-date sa kanya. Laking gulat ni Rito. Tumalon siya sa pagitan nila. Tapos natauhan siya sa ginawa niya at namula siya. Matapos mag-isip ng mabuti, nakaisip si Rito ng isang huling ideya. Maaaring sabihin ni Siriyama na ang kanyang kasintahan ay isang tuta. Kinaladkad niya ito pabalik sa infirmary. Pero pagdating nila doon, wala na ang alien cat at ang baby niya. Dinala sila ni Lala sa bubong. Ito pala ay sinabi ni Mikote sa alien na hindi siya dapat umasa sa isang lalaki, ngunit pinatunayan na siya ay isang tunay na feminist. Kaya pinili ng alien cat na umuwi. Nag-iwan siya ng mensahe para kay Siriyama na nagsasabing sana ay magiging masaya siya na nagpaluha kay Siriyama. Pagkalipas ng 2 araw, nakita ni Lala sa balita na mainit na ang panahon ng tagsibol at agad niyang hiniling kay Rito na dalhin siya sa isa. Ngunit ipinaliwanag ni Rito na walang mga hot spring sa malapit. Walang sumuko, nagpasya si Lala na makipag-date sa sarili niyang hot spring sa likod bahay ni Rito. Inabutan niya ito ng pera at pinaalis siya para ibili siya ng maiinom. Habang nasa convenience store si Rito, bigla siyang inatake ni Yami. Dali-dali niya itong naiwasan na ikinagulat niya para purihin ang bilis nito. Nagtataka, nagtanong siya tungkol kay Lala. Nang mga sandaling iyon ay dumaan ang mga kaibigan ni Lala at sinabi ni Rito sa kanila ang lahat na nagpapagawa si Lala ng hot spring. Ang balitang iyon ay nagpasigla sa lahat. Nang makauwi si Rito, buong pagmamalaking ipinakita ni Lala ang kanyang pinakabagong imbensyon na isang malaking makina na tinawag niyang super excavator na partikular na ginawa para maghukay ng mga hot spring. Biglang sumulpot ang mga kaibigan ni Lala kay Haruna matapos itong mabalitaan. Dinala rin ni Yami si Mikado at lumabas si Siriyama nang wala sa oras gaya ng dati. Sumakay ang lahat sa excavator ni Lala, handa na sa pakikipagsapalaran maliban kay Saki na gusto ring sumama ngunit tuluyang hindi pinansin. Ang makina ni Lala ay napakalakas. Sa pagsisimula nito sa paghuhukay, hindi nagtagal ay nataman nila ang isang bagay na nakakagulat, isang sinaunang kayamanan at ang nakatagong pasukan sa Atlantis. Ngunit bahagya itong binigyan ni Lala ng pangalawang tingin. Nakatuon lang siya sa paghahanap ng mainit na tubig. Sa kalaunan ng excavator ay nakapasok sa isang malaking espasyo sa ilalim ng lupa na puno ng mga makukulay na hot spring. Pinangalanan ito ni Lala na Subterranean Rainbow Hot Springs na parabang ito ay sarili niyang personal spa resort. Sa kasamaang palad, para sa mga lalaki, hindi sila pinayagang maligo kasama ang mga babae. Sa halip, sila ay inipit sa isang maliit na bukal sa loob ng isang balon. Si Siriyama, walang sino mang sumunod sa mga patakaran, ay nagpasya na hindi siya papalampasan. Umakyat siya at lumubog sa isa sa mas malaking bukal, masayang lumalangoy habang hindi pinapansin ang mga babaeng sumisigaw sa kanya. Pagkatapos walang pakialam, lumipat siya sa bukal kung saan nakababad si Mikado. Sinabi ni Mikado sa mga lalaki na maaari silang sumama sa kanya, ngunit binalaan niya na ang tubig ay masyadong mainit para sa mga tao. Iyon lang ang kailangan nilang marinig para makaalis ng mabilis. Sumunod, sinubukan nilang bisitahin ang tagsibol ni Yami ngunit wala siyang ganang makibahagi. Sa isang galaw, pinalipad niya sila. Samantala, sinabi ni Lala kay Haruna na gusto niyang maghukay ng pribadong bukal para lamang sa kanilang dalawa sa likod bahay. Habang patuloy na naghuhukay si Lala, naghihintay si Haruna sa malapit. Nang marinig niya ang boses ni Rito, tinawag niya ito at hiniling na sumama sa kanya na nagsasabing siya ay nag-iisa.
Sa ilalim ng lupa patuloy na naghuhukay si Lala ng palalim hanggang sa hindi sinasadyang nataman niya ang isang layer ng magma. Ang pagkakamaling iyon ay nagdulot ng chain reaction at nagsimulang sumabog ang mga kalapit na bulkan. Nagsimulang bumuhos ang lava sa lugar at ang lahat ay mabilis na tumalon papunta sa excavator upang makatakas. Sa pagmamadali nawasak din nila ang isang kaharian ng nunal sa ilalim ng lupa habang naghahanda ang mga nunal na salakayin ang ibabaw. Sa katapusan ng linggo na iyon nagpasya sina Lala at Rito na manood ng isang palabas sa anime sa Crunchyroll at nasayang ang buong oras ng screen sa paggawa nito. After the show while Lala found this interesting, Rito wondered what the heck was funny. Kinabukasan dinala ni Mikado sina Rito at Lala upang makilala ang isang editor na nagngangalang Kimyo. Gumawa siya ng mga travel magazine para sa mga dayuhan at naghahanap ng mga ligtas na lugar sa Earth upang itampok. Noong una hindi maisip ni Narito at Lala ang anumang lugar kung saan tatanggapin ang mga dayuhan, ngunit pagkatapos ay iminungkahi ni Kimyo na kung magbukas si Rito ng isang inn para lang sa mga dayuhan maaaring kilalanin ito bilang pinakamahusay sa buong universo. Agad na nakuha ng ideyang iyon ang atensyon ni Rito at inalok siya ni Mikado ng lumang gusali ng paaralan na gagamitin. Hindi pa rin sigurado si Rito sa kabuuan nito ngunit nangako si Lala na tutulong siya sa lahat at sa wakas ay nakumbinsi siya nito. Excited si Kimyo at sinabing pupunta siya para sa grand opening. Pagkatapos nito tinawagan ni Lala si Justin at ang kanyang mga tauhan na nakaitim para tumulong sa pagsasaayos. Nagtrabaho sila ng ilang araw at hindi nagtagal ang sira-sirang gusali ng paaralan ay naging isang bagong alien inn. Tulad ng sinabi niya nagpakita si Kimyo para sa pagbubukas at nag-record ng pampromosyong video para sa mga dayuhan sa buong kalawakan. Kinaumagahan hiniling ni Lala kay Peke na bihisan siya na parang isang batang bantay. Binigyan din ni Peke ng matching outfit si Rito para silang cute na mag-asawang tumatakbo sa lugar. Ang una nilang bisita ay si Yami na humiling ng isang regular na silid. Pagkatapos niya dumating ang dalawang napakalaking babae na sinundan ng isang grupo ng mga Polaka sa kalawakan na nakasuot ng mga suit na nagpapahintulot sa kanila na lumipat sa gravity ng Earth. Nagsumikap si Rito upang matiyak na malugod na tinatanggap ang mga bisita ngunit hindi ito ganoon kadali. Nais ng mga higanteng babae na hugasan ang kanilang mga likod at sila ay matangkad kaya kailangan ni Rito na gumamit ng wallis upang maabot ang kanilang mga balikat. Pagkatapos ay humingi ang mga Polaka ng merienda sa hapon. Para mahawakan ng malakas na grabidad sa loob ng kanilang silid binigyan ni Lala ng espesyal na maskara si Rito. Nagtrabaho ito ngunit kahit na nakatayo sa silid ay parang nagbubuhat ng mga timbang. Nang maglaon sinabi ni Rito kay Lala na kailangan nila ng higit pang mga kamay. Dinala nila sina Yami Ashizo at Maiken para tumulong sa kanila sakay. Ang pagpapatakbo sa inn ay naging mas maayos. Kinabukasan nag-check out ang mga bisita at naisip ni Rito na mananatiling tahimik ang araw. Ngunit hindi nagtagal ang kapayapaan. Ang kanyang maikling ninja ay biglang lumitaw na humihingi ng mga silid para sa kanyang sarili at sa kanyang grupo. Binigyan sila ni Narito at Lala ng isang buong palapag hindi nila namalayan na sila ay mga rebeldeng nagbabalak na pabagsakin ang hari ng Develop. Habang pinag-aaralan ng mga ninja ang kanilang mga plano sa labanan patuloy na pumasok si Rito sinusubukan na maging isang mahusay na host. Maya-maya nagalit ang pinuno at sinabihan silang tumigil na. Ipinaalam ni Rito kay Lala at nagpasya siyang maghain ng tsaa sa kanila. Sinundan niya ito at nang pumasok sila sa silid nakita nila ang mga ninja na dumadaan sa isang mapa ng Develop. Ang mga ninja ay hindi nag-abalang itago ito sa pag-aakalang hindi maiintindihan ng mga tagalupa. Pero ginawa ni Lala. Mabilis niyang itinuro na siya ay mula sa Develop at ipinakita ang kanyang buntot upang patunayan ito. Nang makita ito sinubukan siyang ilabas ng ninja boss ngunit dumating si Justin sa tamang oras at sumiklab ang isang malaking away kahit na sa tulong ng mga lalaking nakaitim. Masyadong malalakas ang mga ninja kaya sumali si Yami sa labanan. Inilabas ni Lala ang isa sa kanyang mga gadget para tumulong ngunit sa halip ay sumabog ito na nagtapos sa laban at sumabog ang buong inn. Sa huli nag-anunsyo si Kimyo sa buong kalawakan na ang mundo ay wala ng inn para sa mga dayuhan. Para naman kay Mikado naiwan siyang ginagamot ang isang buong silid ng mga nasugatan sa kanyang infirmary. Pagkaraan ng ilang oras nilinggan ni Yami ang lahat ng kanyang ginawa mula nang dumating siya sa mundo at naramdaman niyang oras na para sa pagbabago. Nagpasya siyang magsimulang maghanap ng trabaho. Sa mga oras ding iyon naghahanda na ang mga estudyante para sa nalalapit na School Culture Festival. Iminungkahi niyo na gumawa sila ng isang calligraphy performance ngunit karamihan sa klase ay naisip na masyadong boring ang ideya.
Pumasok si Seiriyama pumalit bilang kinatawan ng klase at tinanong ang lahat kung ano talaga ang gusto nila. Pagkatapos ng ilang ideya sumang-ayon ang klase na pumunta sa isang coffee shop na may temang hayop. Mabilis na pinangalanan ni Seiriyama ang kanyang sarili bilang producer at nakaisip ng maliwanag na ideya ng pagsukat ng lahat ng mga batang babae para sa mga costume. Ang planong iyon ay hindi nagtagal dahil ang mga babae ay hindi nagkakaroon nito at pinalayas ang lahat ng mga lalaki sa silid. Nagpa siya ang mga kaibigan ni Lala na hawakan ang mga sukat ngunit medyo magaspang sila. Ang ingay at hiyawan sa loob ay nag-iwan sa mga lalaki sa labas na nagtataka kung may isang mabangis na hayop na pinakawalan doon. Samantala determinado si Saki na tiyakin na ang kanyang klase ay mananalo sa unang pwesto sa pagdiriwang. Itinuro ng kanyang mga loyal sidekicks na ang klase ni Lala ang kanilang pinakamalaking kompetisyon. Habang ang lahat ng ito ay nangyayari si Yami ay patuloy na nagsisikap na makahanap ng trabaho bilang isang mamamatay tao ngunit ang bawat pagtatangka ay nauwi sa kabiguan. Habang papalapit ang pagdiriwang naging abala ang buong klase sa paghahanda. Nag-alok si Lala na tumulong sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga gadget ngunit pinaalalahanan siya ni Rito na ang saya ng isang festival ay ang paggawa ng mga bagay gamit ang iyong sariling mga kamay. Tila nagbago ang isip niya. Ang lahat ay nakapasok sa espiritu. Well, lahat maliban kay Yua. Hindi siya nag-e-enjoy hanggang sa kinausap siya ni Haruna tungkol sa kung ano talaga ang festival. Teamwork at masaya. Nakatulong iyon. At sa wakas ay sumali na rin si Yo sa iba pang klase. Ilang araw bago ang kaganapan handa na ang lahat ngunit hindi nakarating ang isang estudyante. Hindi alam kung ano pa ang gagawin nagpa siya si Lala na ialok ang papel kay Yami na nasaroon pa rin ng loob tungkol sa kanyang paghahanap ng trabaho. Naging maayos ang plano. Ang coffee shop na may temang hayop ay isang malaking hit sa mga bisita lalo na sa mga batang babae tulad ni Lala at ang kanyang mga kaibigan na nakadamit ng mga cute na hayop. Sa kabilang banda hindi maganda ang ginawa ng shop na may temang bog ng Saki. Lumalabas na karamihan sa mga tao ay hindi nagustuhan ang ideya ng paghahain ng kape ng isang taong nakadamit tulad ng isang insekto. Isang umaga sa paaralan na pagmasdan ni Tsuruyama na lahat ng magagandang babae ay nagkaka-crush kay Rito at naisip niya siya bilang isang panginoon ng isang Edo Castle na may isang magandang babae na gustong damayla at magpatuyo. Nais din niya na siya ay isang panginoon ng isang kastilyo ng Edo at agad na nakita ang kanyang sarili sa isa. Ngunit habang inaakala niyang may access na siya ngayon sa mga top tier na bodies natuklasan niya na sila ay isang grupo lamang ng mga pangit at malikot na alien. Naisip niyang isa itong bangungot at nananaginip nga si Evil Lohai. Hindi siya magising sa panaginip. Pinangarap pa niyang umikot sa kastilyo na parang uhaw na nag-iisang tulala. Ngunit ang lahat ay nandidiri sa kanya at nagmarcha pa sa kanyang mukha. Nagising siya mula sa panaginip ngunit hindi nagtagal ay lumitaw si Lala dala ang kanyang bagong imbensyon na tumama sa kanyang ulo na nagpabalik sa kanya sa kastilyo. Nanaginip ulit siya ng parehong panaginip hanggang sa muli silang nagmarcha sa kanyang mukha. Muli siyang nagising mula sa panaginip ngunit bago pa niya masabi si Jack ang imbensyon ni Lala ay muling tumama sa kanyang ulo na nagpabalik sa kanya sa panaginip sa ikatlong pagkakataon. Sa pagkakataong ito nasentensyahan na siyang pugutan ng ulo. Ang mga bagay ay naging talagang magulo at kakilakilabot mula doon habang si Bro ay tumalbog sa buong lugar. Tulad ng isang tipikal na panaginip natagpuan niya ang kanyang sarili sa dagat kung saan sinimulan siyang habulin muli ng kanyang alien waifes. Hindi nagtagal ay nahuli siya at dinala sa silid na puno ng mga katakot-takot na alien waifes na handang tikman ang kanyang karne. Nagising siya mula sa panaginip na ito na kumikilos na parang isang psycho at nakita siya si Lala ay tumakbo palabas na iniisip na siya ay nabaliw. Makalipas ang ilang araw nagising si Lala at biglang napahiya sa mga bagay na hindi niya ikinahihiya na nagpaisip sa kanya kung ano ang mali. Hindi nagtagal ay napagtanto niyang may temperatura siya at dinala siya sa infirmary upang masuri. Inihayag ni Mikado na nagkaroon siya ng reversal flow na responsable sa pagbabago ng personalidad ng carrier. Nagulat si Rito na malaman na may ganitong trangkaso at nagtanong kung paano ito gagamutin na sinagot ni Mikado na aabutin ng ilang araw upang maipadala ang bakuna doon dahil ito ay isang space flu. Gayunpaman tiniyak niya na maayos si Lala at hindi kailangang mag-alala si Rito dahil immune sa trangkaso ang mga tagalupa. Bumalik sila sa klase at nang gabing iyon nang sugurin siya ni Rito sa banyo mabilis itong nagtalukbong na kakaiba sa kanya. Naramdaman ni Rito na medyo kulang reversal flow ngunit ginaisang siya ng isang ganap na kakaibang lalaki na umagahan na nagpasunog sa kanya ng ilang calories isang budget treadmill na naimbento niya. Dahil dito napagtanto niya na lumala ang trangkaso kaya pumunta siya sa Mikado upang magtanong tungkol sa bakuna.
Sinabi niya sa kanya na hindi pa ito dumarating at tinukso siya kung nagustuhan niya ang Lala noong nakaraang araw dahil binigyan niya ito ng Rune vibe na kakahiya sa kanya. Sa mga sumunod na araw dumaan si Lala sa iba't ibang yugto ng multiple personality disorder hanggang sa punto na siya ay gumanap sa isang pangkalahatang tungkulin at nangako kay Rito na tulungan siyang sakupin muna ang mundo bago siya maging pinakadakilang tao sa universo. Sinubukan ni Rito na kausapin siya tungkol dito ngunit nabibingi ang lahat. Sasama siya sa kanyang hukbo sa tanghali sa susunod na araw at isakatuparan ang kanyang layunin kaya pinuntahan ni Rito si Mikado para sa feedback sa pagdating ng droga ngunit sinabi niya sa kanya na hindi ito darating hanggang sa susunod na araw. Gayunpaman kinabukasan habang naantala ang pagdating ng droga pinuntahan ni Rito si Lala upang subukang kausapin ito ngunit hindi siya nakinig at nagawa pa niyang kumbansihin si Seiriyama at ang iba pa na sumama sa kanya. Isang labanan ang sumiklab at habang sinusubukan niyang labanan ang Android Army na kinakalaban niya pumasok si Yami sa eksena binigyan siya ng bakuna para kay Lala sinabihan siyang ibigay ito kay Lala habang hawak niya ang Bot Army. Habang tinatangka niyang makalapit inipit siya ng bot sa lupa. Sa oras na ito halos tanghali na at binabalak ni Lala na ilunsad ang kanyang pag-atake sa lupa. Muntik na niyang pinindot ang button ngunit biglang sumigaw si Rito na mahal niya siya na agad na gumaling sa kanyang trangkaso at bumalik siya sa kanyang katinoan. Gayunpaman habang ginagawa nila ang ilang mini-check sa kanilang sarili biglang lumitaw si Haring Devilok sa isang UFO at sinipsip si Lala na nagsasabing hindi siya sumusuporta sa kanilang kasal. Nang makilala ni Lala ang kanyang ama tinanong siya ni Lala kung ano ang nangyayari at sinabi niya sa kanya na naparito siya upang tuparin ni Rito ang kanyang pangako na maging pinakadakilang tao sa universo. Sinubukan ni Lala na kausapin siya tungkol dito sinabi na si Rito ay isang normal na tao mula sa Earther ngunit hindi nakinig si Haring Devilok. Pagkatapos nakipagkita si Justin kay Rito para ihatid ang mensaheng magpapas siya sa kahihinatnan ng mundo. Ang hari ay magsasagawa ng isang laro simula sa susunod na araw kung saan si Rito ang magiging kinatawan ng lupa. Bibigyan ng layunin si Rito na maabot ang spaceship ni Devilok bago ang isang partikular na oras ngunit sa daan patungo sa barko maraming mga hadlang. Sa wakas ay sinabi ni Justin na kapag siya ay nabigo ang lupa ay mawawasak na ikinagulat niya. Naging tense ang buong mundo habang iniisip nila kung ano ang kahihinatnan ng mundo. Nagsimulang tumunog ang telepono ni Rito kasama ang lahat ng kanyang mga kaibigan na sinusubukang pasayahin siya at ipahayag ang kanilang tiwala sa kanya. Sa wakas ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Haruna na nagtanong sa kanila na magkita at dahil nasa harap ng kanyang bahay ang mga reporter lumabas siya sa bubong upang salubungin siya. Sa pakikipagkita sa kanya naalala niya ng isigaw nito ang kanyang pagmamahal kay Lala noong nakaraang araw at sinubukan niyang takasan na sinabi lang niya iyon sa init ng panahon. Ang totoo ay noon pa niya gusto si Haruna ngunit hindi niya napigilan ang sarili na sabihin ito dahil wala siyang kakayahan. Sa wakas ay sinabi niya sa kanya na kung matagumpay niyang makumplito ang hamon ng Devilok sasabihin niya sa kanya ang kanyang tunay na nararamdaman. Nagsimula ang pagsusulit kinabukasan at nagsimulang tumakbo si Rito patungo sa barko ngunit habang inaakala niyang lahat ng kanyang mga pagsasanay sa sprinting noong nakaraan ay nagbunga nagsimulang magpaulan si Haring Devilok ng mga bato sa kanyang landas. Pagkatapos ay lumitaw ang ilang halimaw na baging at nagsimulang kumapit sa sinumang nasa kanilang landas. Sinubukan ni Bro na tumakas ngunit muntik nang mahuli hanggang sa dumating sina Makadoyo at si Ryama sa isang kotse para iligtas siya. Sinabi nila sa kanya na napagtanto nila na ang tanging kinakailangan para manalo ay ang makarating sa barko. Hindi sinabi na hindi siya matutulungan salamat sa iyo na nakaisip. Gayunpaman habang sila ay nakatakas mula sa halimaw na baging nagpadala si Devilok ng isa pang pag-atake na dumurog sa daan sa harap nila na naging dahilan upang hindi na sila makapagpatuloy. Maya-maya lang ay sumulpot si Saki na may dalang chopper at lahat sila ay nakapasok ngunit makalipas ang ilang minuto panibagong barrage of attacks na naman ang pinakawalan sa kanila halos mabangga ang chopper. Ngunit nailigtas sila ni Yani sa tamang oras bago sila napipiga at ligtas na nalapag. Samantala pumunta ang mga kaibigan ni Haruna sa kanyang bahay kung saan pinapanood niya ang buong bagay sa kanyang TV at sinabi sa kanya na kailangan din nilang gampanan ang kanilang bahagi dahil may isang bagay na pinaniniwalaan nilang siya lang ang makakagawa. At habang inaakala niyang medyo walang kwenta siya kay Rito pilit siyang kinaladkad ng mga ito. Hindi nagtagal ay pumasok na sila sa isang naghihintay ng taxi kung saan si Ren ang driver at agad silang umalis patungo sa kinaroroonan ni Rito. Ang susunod na hamon ay dumating kasama ang mga tela na natutunaw na putik ngunit ang mga kaibigan ni Rito ay nagsakripisyo ng kanilang mga sarili para sa kanya upang siya ay makatakas at makumplito ang hamon.
Ngunit habang papalapit siya sa barko ni Devilok na may 1 oras na natitira bago madaling araw naghanda si Devilok ng pangwakas na balakid upang matiyak na siya ay nabigo. Ilang parasitiko na halaman ang biglang sumulpot at nag-spray ng mga gas sa kanya na agad na nagdulot sa kanya ng isang ilusyon kung saan nakita niya sina Lala at Haruna na hinuberan. Nilapitan nila siya at sinimulang pasayahin siya, sinabi sa kanya na pareho silang nagpasya na pakasalan siya. Pumasok si Rito sa cloud sham sa 1 segundo at natulog. Samantala nabahala ang lahat ng nanunood dahil hindi na muling kumikibo si Rito at nag-aalala sila na ito na ang katapusan. Ngunit lumitaw si Haruna sa sandaling iyon. Sinigaw niya ang pangalan nito, agad siyang nagising mula sa kanyang ilusyon. Pagkatapos ay tumakbo siya para sa finish line at tumawid ito sa tamang oras. Pagkaraan biglang natagpuan ni Rito ang kanyang sarili na nakasot at si Lala ay nakatayo sa tabi niya na nakasuot ng damit pangkasal habang ang lahat ay nagyaya para sa kanila na ikinagulat niya. Sa wakas ay inamin ni Devilok na siya ang naging pinakadakilang tao sa universo at malaya siyang pakasalan ang kanyang anak, ngunit naging matino si Rito dahil ang babaeng mahal na mahal niya ay si Haruna. Nang malaman ito, pinutol ni Lala at sinabi sa kanyang ama na siya ay magiging masama kung hindi niya isasaalang-alang ang tunay na damdamin ni Rito at gagawin itong lahat tungkol sa kanyang sarili. Idinagdag niya na ito ang dahilan kung bakit niya putulin ang kanilang pakikipag-ugnayan na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na sisimulan niya ang lahat sa pamamagitan ng pagbubure ng kanyang alaala sa lahat ng kanilang mga ulo sa isa sa kanyang mga imbensyon. Agad niyang inactivate ang device bago sila tumigil at kinabukasan ay lumabas siya sa paaralan bilang bagong transfer student, kaya lang nakilala nila siya kaagad. Hindi gumana ang kalokohan na iyon.